500 taon na ang nakakalipas. Naghari ng kasamaan si Yin Prison Ghost King sa mundo. Para protektahan ang buong lupain, ang sinaunang Diyos ng pakikidigma ay hinanap ang huling piraso ng Heavenly Demon Orb upang pandayin ang espada ng Tianji at ibinigay ang kanyang buhay sa espada upang ikulong si Yin Prison Ghost King sa loob ng Town Demon City. Sinasabi sa mga bulong-bulungan, ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng pakikidigma ay muling bubunot sa espada ng Tianji at magiging dakilang guro. At sa loob ng sektang Tianji, sa pagsubok para sa pinuno bawat 50 taon, ay wala pa ring sinuman ang nakakabunot sa espadang ito. 500 taon na? Sa wakas ay dumating na ang pinakamadilim na araw. Lahat kayo, sumunod kayo sa akin at salakayin ng Town Demon City upang salubungin ang hari ng mga multo. Salubungin ang hari ng mga multo. Guro, masamang balita po. Ang mga kampon ng hari ng mga multo na sina Aoting at si Two Sects of Persia ay sumasalakay na. Lahat ng mga alagad, maghanda sa hanay. Umalis ka sa daan, wala kang silbi. Matanda ka na. Ngayong araw ay siguradong tatapusin ko na ang sektang Tianji. Guro. Guro. Ama, Guro. Limang taon na ang nakakalipas dito sa mundo ay wala na muling makakatalo sa akin. Pagbati sa hari ng mga multo, sa inyong muling pagbabalik, Guro. Chu Xiao, huwag po, mapapahamak kayo. Ano? Mangmang na bata, tapos ka na. Paano mo nakuha? Ikaw? Heaven and earth are mysterious and yellow, the universe is vast and desolate. Mighty spirits of the 8 directions, all dharmas return to the source. Sige. Guro. Ama, Guro. ama. Ama, 500 taon na ang nakakalipas at sa wakas ay may nakabunot na rin ng espada ng Tianji. Simula sa araw na ito, ikaw na ang dakilang guro. Guro. Ipapakasal ko ang aking anak na babae sa iyo. Payag ka ba? Wag po, Guro. Mayroon na po akong mapapangasawa sa aming tahanan. Guro, ama, aalagaan kita mula ngayon. Chu Xiao, minahal mo ba ako kahit minsan? 5 taon na akong malayo sa tahanan at malubha ang sakit ng aking ina. Kailangan ko nang bumalik. Ang iyong kaibigang si Muyon ay kinilala na bilang pinuno ng kaharian ng Ling. May iniwang 1,000-year-old ginseng ang aking ama sa kanya. Kukunin ko ito para ibigay kay auntie. pagkalipas ng 3 araw ay ang welcome party para kay Celestial Master. At dahil ginalit niyo si Celestial Master, maghanda na kayong parusahan. Sister-in-law. Hoy, matandang walang kwenta. Anong ginagawa niyo rito? Gusto niyo bang sirain ang welcome party ni Celestial Master? Singsin, wala akong balak na ganoon. Nandito lang ako para humingi sa iyo ng kaunting pera. Bulag ka na ba at manhid na rin ang puso mo? Umalis na kayo rito. Pero, pinalayas mo na kaming mag-ina sa sarili naming bahay. Saan mo pa kami gustong papuntahin? Tumahimik ka. Nay! Tumingin kayong lahat. Ang matandang walang kwentang ito ay gustong sirain ang welcome party ni Celestial Master at gusto niyang madamay tayo sa galit ni Celestial Master. Wala akong ginagawang masama, ngunit ngayong nagalit na ang kampo ni Celestial Master, paano natin siya dapat parusahan? Hagupit. Hagupit. Matandang walang kwenta. Sa wakas ay mawawala ka na rin sa buhay ko. Kinuha mo na ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Chu at pagkatapos ay ganito pa ang gagawin mo sa amin. Dahil ang lahat ay sumang-ayon sa parusang hagupit, mga tauhan, itali niyo ang matandang ito at bigyan siya ng 50 hagupit. Huwag. Huwag po. Sister-in-law, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang ituloy. Kiang-kian. Kiang-kian. Sister-in-law, huwag kang maggawa-gawa ng kwento. Walang masamang balak ang nanay ko. Ang pagsira sa welcome party na ginawa ng matandang ito ay nakita nating lahat. Tungkol naman sa iyo, Chu Qian, matagal ka ng gusto at pinupuri ni Young Master Huang. Mga tauhan, itali si Chu Qian at ibigay siya kay Young Master Huang. Gapusin siya at ibigay kay Young Master Huang. Wag po, Sinsin. Wag niyo pong gawin ito. Tao, parito kayo. Tulungan niyo akong kunin ang matandang ito at ilabas siya, parusahan ang kanyang mga kamay. Tigil. Sino iyan? Ma. Xiaoer? Hindi ka pa nawala. Nakabalik ka na. Talagang naglakas loob kang bumalik. Ma.
Anong nangyari sa iyong mga mata? Singshin, maraming taon akong nawalay sa pamilya. Pinagkatiwala ko sila sa iyong pangangalaga. Tumahimik ka. May mukha ka pang magsalita ng ganyan? Iniwan mo sa akin ang pabigat na pamilyang ito habang ikaw ay nawala ng napakaraming taon. At ngayong araw, ang matandang ito ay nagtatangka pa talagang guluhin ang pagdiriwang para sa kataas-taasang master. Iyon lang pala ang problema. Para lang sa pagtitipon ng mga master, isang malaking pagkakaintindi lang ang lahat. Chu Xiao, wala kang galang sa dakilang master. Sa araw na ito, isusuko ko ang buong pamilya mo bilang alay. Ihahanda ko ang inyong pagtatapos. Shin, alam kong nahirapan ka nitong mga nakaraang taon, pero bumalik ako ngayon para alagaan kang muli. Ilayo mo ang madumi mong kamay sa akin. Zhu Singshin, huwag mo namang abusuhin ang bait ko. Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa akin. Humanda ka sa akin. Hello, Muyon. Nakabalik na si Chu Xiao. Ano? Pumunta ka agad dito. Maghintay ka lang? Darating na ako agad. Chu Xiao, sasabihin ko na sa iyo, kung ako sa iyo, mas mabuting nawala ka na lang kanina pa. Zhu Singsin, bakit ka naging ganyan? Ano bang sinasabi mo? Ang Shinshin ko ay ganito na talaga noon pa. Muyun, bago ako umalis noon, ipinagkatiwala ko ang pamilyang Chu sa iyo, pati ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilyang Chu ay ibinigay ko sa iyo para alagaan mo ang pamilya ko para sa akin. Akala mo ba nasa tugatog pa rin ang tagumpay ang inyong pamilyang Chu? Kung hindi lang dahil sa inyong pamilyang Chu na naging sikat noon, tingin mo ba papayag akong makipagkaibigan sa iyo? Ikaw, Wala ka na talagang silbi at sobrang hirap mo pa. Hindi ko alam kung anong kapal ng mukha ang meron ka at nabubuhay ka pa hanggang ngayon. Ikaw, Xiaoer, kasalanan ito ni Mama. Hindi ko na sana dapat inuwi ang walang utang na loob na ito. Singsin, gusto mo bang sumama sa akin pa uwi? Mama? walang anuman. Kung hindi lang sana bumagsak ang inyong pamilyang Chu, sana ay hindi na lang ninyo ako kinuha mula sa ampunan. Dapat ay naghanap na lang ako ng mayamang pamilya na mapapakasalan nang hindi ako naghihirap kasama mo. Chu Xiao, kahit na hindi ka naman ganun kagaling, pero ang katawan nitong mapapangasawa mo ay talaga namang napakaganda. Lalo na ang galing niya sa paglalambing. Oh, hindi mo pa ba ito nasusubukan? Iba talaga ang sarap nito. Yang master mo, tapusin na muna natin siya ngayon. At pag uwi natin, kahit anong gusto mong laro, susunod ako sa iyo. Wala kang hiya. Chu Xiao, imulat mo ng mabuti ang mga mata mo. Hindi ito ang lugar para magwala ka. Huwag kang masyadong abusado sa kabaitan. Ibinigay ko ang pamilyang Chu sa inyo, pero hindi lang kayo naging walang galang. Minamaltrato niyo pa ang aking ina at ang aking kapatid. Hinayaan lang naman naming maglinis ng banyo ang ina mo at paghugasin ng mga paa ni Young Master mo. Hindi pa namin siya pinapatira kasama ang mga aso, kaya dapat ay magpasalamat pa kayo. Ang mga taong tulad nyo ay hindi nararapat na mapunta sa welcome party na ito. Ikaw, Chu Xiao, napakalakas ng loob mo. Nasirain ang invitation card ng Celestial Master. Chu Xiao, balak ko sana kitang patawarin dahil sa ating pinagsamahan. Pero ngayon ay ikaw na ang humahanap ng parusa. Huwag. Pakiusap. Huwag niyo pong sasabihin kay Celestial Master. Ma, tumayo ka. Xiaoer, humingi ka na po ng tawad sa kanila. Sabihin mo po na hindi mo sinasadya. Dali na. Ma, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanila. Kung luluhod ka rin para. Magmakaawa katulad ng iyong ina. At isigaw ng 3 beses na wala akong kwenta. Baka maisipan pa naming palayasin ka ng payapa. Magbabayad ka. Kapag ang ina mo ay tuluyan ang nawala dahil sa amin at pati na ang kapatid mo ay nakuha na ng kung sino-sinong lalaki, tingnan ko lang kung makapagsalita ka pa ng ganyan. Anong ginawa niyo sa aking kapatid? Siya? Malamang ngayon ay nasa kama na siya ng anak ni President Huang para maramdaman ang ligaya ng pagiging babae. Ikaw. Ayaw kong madamay ang nanay ko. Pinapayuhan kita na huwag mo akong pilitin. Kapag nailigtas ko na ang aking kapatid, iyon na ang magiging huling araw nyo. Tumakas si Chu Xiao. Habulin niyo. Magpapakasal. Umalis ka rito. Magpapakasal na ako. Magkakaanak na tayo. Lumayo ka. Kuya, dumating ka rin. Ang lakas ng loob mo, Chu Xiao, para saktan si Young Master Huang. At ano naman? Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang ginasta ko para magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya Huang? Pero ngayon, sinira mo ang lahat. Ngayong araw na ito, hindi ka makatakas, Chu Xiao. Kayo lang ba? Xiaoer,
humingi ka na po ng tawad sa lahat. Sabihin mo po na hindi mo sinasadya. Ma, Hindi naman nasaktan ng kapatid mo. Makinig ka po sa akin. Lumuhod ka po at humingi ng tawad kina Sing-Sin at Young Master Mu. Bilisan mo po. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Pakawalan niyo na po ang anak kong si Xiao-Er. Chu Xiao, buti pa ang matanda ay alam ang lulugaran. Ngayon bibigyan kita ng dalawang opsyon. Mamili ka kung luluha ka at luluhod para humingi ng tawad, o kaya naman, ibibigay ko ang kapatid mo kay Young Master Huang. Siguro, mas mabuti kung ibigay mo sa akin ang kapatid mo at susubukan ko rin kay Sinsin kung gaano kasaya ang maglaro kasama ang maraming tao. Young Master Mu, baka hindi ko kayanin yan. Huwag kang mag-alala. Tatapusin kita ng mabilis. Dahil kung hindi mo sa akin binigay ang pamilyang Chu noon, paano kaya ako magiging ganito kadali na naging pinuno ng kaharian ng Ling? Mu yun. Itinuring pa naman kitang pinakamatalik na kaibigan at ipinagkatiwala ko pa sa iyo ang aking ina. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Ano naman ang silbi niyan? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ang mga mata ng nanay mo ay nabulag noon? Ikaw ang may gawa? Dahil sa iyo. Kung hindi lang dahil sa isang basura na tulad mo, na nag-iwan lang ng kaunting pera noon, sabay takas, kaya napilitan tuloy akong pagtrabahuhin ang wala mong kwentang ina sa pagbuburda para lang kumita. Akala ko ba ay matibay siya, pero wala pang isang taon ay nabulag na agad siya. Huwag kang ganyan. Sigurado akong nagbuburda siya habang pinapakinggan ang mga hiyaw mo. Mga walang hiya kayong dalawa. Xiao-Er, masyadong marami ka ng gulo ngayong araw? Makinig ka sa akin, anak. Kahit para na lang sa akin, ayaw kong mapahamak ka. Nay, Nasa bahay ko ngayon si Envoy Ling. Kung magagawa mo akong tulungan na dilaan para luminis ang sapatos na ito, baka sakaling mapuri kita. Sa harap ni Envoy Ling. ano naman ngayon kung nandito si Ling yun? Sige. Kapag wala ka na sa mundo, tingnan ko lang kung makapagsalita ka pa ng ganyan. Huwag. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag po. Ma, tumayo ka muna, Ma. Envoy Ling, sa wakas ay dumating na kayo. Ito na po ang hiningi ninyong 1,000 taong ginseng. Ang darating na party ay ipauubaya ko sa inyong mga pamilyang mo. Siguraduhin ninyong walang magiging problema. Huwag kayong mag-alala, Envoy Ling. Ipagkatiwala niyo po iyan sa aming mga pamilyang mo. Isa sa ayos namin ang lahat at walang magiging aberya. Magaling, hindi pababayaan ng Celestial Master ang inyong pamilyang mo. Opo. Tumatawag po ang anak ko. Hello? Pa, pumunta po kayo rito kasama si Envoy Ling ngayon dahil mayroong tao rito na pumatas sa invitation card ng Celestial Master. Ano? Pupunta na ako riyan. Envoy Ling, may nanggugulo raw po sa venue. Hindi natin dapat palampasin ang ganitong klaseng masamang tao. Ipagpaunan nyo ang daan? Chu Xiao, parating na si Envoy Ling at ikaw, humanda ka na sa parusa mo. Mga tauhan, itali nyo ang kriminal na si Chu Xiao. Wag po. Xiao-Er, wag mo na kaming intindihin. Tumakbo ka na. Bilis, tumakbo ka na. Huwag kang mag-alala. Sister-in-law, pakiusap po, Kiang-kian. alang-alang sa pagkakaibigan nyo ni Kuya, sa loob ng maraming taon, patawarin mo na po kami. Pakiusap po, sister-in-law. Zhu Sing-Sin, subukan mo lang. Chukian, noong nasa bahay niyo pa ako, napakasama ng ugali mo sa akin. Hindi ba't nagyayabang ka lang dahil maganda ang mukha mo? Ngayon, sisirain ko iyan. Tingnan natin kung paano ka pa makakaakit. Zhu Sing-Sin. Sandali lang. Ngayon ko lang napagtanto, Chu Xiao, ang kapatid mong ito, napakaganda pala talaga. Ikaw. Young Master Mu, hindi mo na ba mahal si Xingxing? Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi niya. Zhu Sing-Sin, pinahamak mo na ang pamilya Chu pati na si Mama? Dapat noon pa ay pinabayaan ka na lang. Chu Xiao, tingnan mo muna kung nasaan ka na ngayon. Parating na si Envoy Ling. Sa tingin mo ba matapos mong banggain si Celestial Master, may pag-asa ka pang mabuhay? Tsaka, iba na ako ngayon. Magiging malapit na kaalyado na ako ni Celestial Master. Pagdating ni Ling yon, magsisisi ka. Ang pangalan ni Envoy Ling, bakit mo binabanggit ng basta-basta? Tsaka, ang linyang iyan ay para dapat sa iyo. Little sister. Kung papayag kang samahan ako, marahil pakakawalan ko si brother, pati na ang bulag mong ina. Huwag kang umasa. Ako. Papayag ako. Kiang-kian. Brother, Dalawang pagkakataon na ang binigay ko sa inyo
Ngayon, kayo ang naghahanap ng kapahamakan. Ikaw, Chu Xiao, nagawa mo kaming saktan? Kami ay kaibigan ng dakilang guro, wala kang respeto sa amin. Talagang parurusahan kita. Pa, sa wakas ay nandito ka na. Ang Chuxiao na ito ay nagawang saktan ako at pinunit pa ang paanyaya ng dakilang guro. Nakabalik na si Chu Xiao? Napakalakas ng loob mo. Hindi lang ang anak ko ang sinaktan mo, kundi wala ka ring respeto sa dakilang guro. Envoy Ling, siya iyon. Sinubukan niyang guluhin ang pagtitipon para sa inyo. Pakiparudahan po siya agad. Ling Yun, sa wakas ay dumating ka rin. Ang lakas ng loob mo, Chu Xiao. Nagawa mong tawagin si Envoy Ling sa kanyang pangalan. Saktan ang sariling bibig, bilis. Envoy Ling. Ling. Envoy Ling, mali yata ang taong pinarurusahan nyo? Envoy Ling, bakit? Bakit po ito? Napakabulag ninyong lahat. Ibig bang sabihin ay ikaw si... Kinalaban mo ang pamilya Huang. Kahit nakilala mo pa si Envoy Ling, tiyak na pagbabayarin ka. Narito na ang dakilang guro. Lumuhod kayong lahat. Ling Yun, gusto kong maparusahan ang buong pamilya Huang at pagkatapos ay kunin ang mga kamay at paa ni Young Master Huang at ipakain ito sa mga aso. Masusunod po. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Suwail na anak, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa dakilang guro. Chu, hindi. Dakilang guro, naging bulag po ako at hindi kayo nakilala. Patawarin niyo po ako. Dakilang guro, kasalanan po namin ang lahat. Patawarin niyo na po kaming mga hamak lamang. Ling Yun, gusto ko ang lahat ng ari-arian ng pamilyang mo at ang mga matitirang tao ay parusahan at lumpuhin at itapon sa kung saan. Chu Xiao, ikaw. Dakilang guro, magkaibigan po tayo, di ba? Dakilang guro siya. Siya po ang kinalaban kayo, tinatapos ko na ang relasyon ko sa kanya bilang ama. Dakilang guro, maawa po kayo sa pamilyang mo. Kayong mag-ama ay naglalaglagan na ngayon. Kilos na! Masusunod po. Kayong mga tauhan, pumasok kayo. Wag. Dakilang guro, patawarin niyo po kami. Dakilang guro, asawa ko, patawarin mo ako. Pinuwersa lang niya ako sa lahat ng ito. Hindi mo alam kung gaano kahirap mula noong nag-divorce tayo. Kung paano ko itinaguyod ang pamilyang ito ng mag-isa. Napakapait niyon. Tama? Lahat ay dahil pinilit ka lang niya. Hindi. Ikaw na walang hiya ka. Akala mo ba ay wala akong magagawa sa iyo ano? Ikaw! Chu Xiao, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ganoon ang nangyari. Talagang pagbabayarin kita. Husband, patawarin mo na ako. Marami akong kayang gawin para sa iyo. At hindi kita bibiguin. Nagkamali talaga ako sa pagpili sa iyo noon. Ipalabas niyo na siya rito. Naiayos ko na ang lahat ng ari-arian ni na Pamilya Huang at Pamilyang Mu ay nailipat na sa pangalan mo. Ngayon, isama mo muna si Auntie at magtiyaga muna rito sa lugar na ito ng isang gabi. Bukas, babalik na tayo sa Tianji Villa. Sige. Naku po, ang walang kwentang matandang iyon, dinaganan ako. Chu Xiao, hindi ko mapapalampas ang ginawa mo. May kailangan lang asikasuhin sa sektang Tianji. Ito ang susi ng Tianji Villa. Ihatid mo na lang sina Auntie doon. Sige. Kayong mga nangongolekta ng basura, bawal pumasok dito. Kayo ang kinakausap ko. Hindi nyo ba ako naririnig? Dito ako nakatira. Dito ka nakatira? Kung dito ka talaga nakatira, eh di sa langit na rin ako dapat nakatira. Bakit ganyan ka magsalita? Hoy, matanda, bakit ang baho ng hininga mo? Ialis mo na itong mga anak mong namumulot lang ng basura, layas. Hambog ka. Bitawan mo ako. Ito ang pinakamarangyang lugar sa buong bansa, maging ang pinakakagalang-galang na master ay dito nakatira. Kung magpupumilit kang pumasok, binabangga mo ang master. Idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Susi ng Tianji Villa, kayo po pala ang master. Pasok po kayo. Pasok po. Gusto mo na bang matanggal sa trabaho? Manager, hindi po kita napansin. Kung ayaw mo nang magtrabaho, umalis ka na ngayon din. Anong klaseng lugar sa tingin mo ito? Bakit ka nagdadala dito ng iyong mga mahihirap na kamag-anak? Layas ka na bukas. Huwag ka na babalik. Manager, siya ang master. Siya ang master. Ang lakas ng loob mo, nagawa mo pang magpanggap bilang master. Hindi mo ba muna inalamang balita? Nagpadala na ng mensahe si Envoy Ling. Mamayang hapon pa darating ang totoong master. Anong tinitingin-tingin mo? Paalisin mo itong mga pulubi sa harap ko. Layas, alis dyan.
Ganyang klaseng mahinang talento lang ba ang gagamitin mo para magpasikat? Sige, sabi mo ikaw ang espesyal na sugo, di ba? Ngayon din mismo ay tatawagan ko si Envoy Ling. Kailan pa naging napakapangit ng panlasa ni Ling Yun? Sabihin mo kay Ling Yun na ako na si Chu Xiao ay narito na. Sige, hayop ka. Alam mo bang may pinagkakaabalahan si Envoy Ling ngayon? Kaya pumunta ka dito sa Tianji Villa para manggulo, no? Dahil ayaw mo ng respeto, bibigyan kita ng nararapat sa iyo. Nay, Nay, humanda ka sa akin. Espada ng Tianji. Ikaw si Dakilang Celestial Master? Dakilang Celestial Master, patawarin niyo po ako. nagsusuka ng dugo si nanay. Nanay, Bantayan mo siya, hayaan mo siyang parusahan ang kanyang sarili. Pumunta ka sa kumpanya bukas at gagawin kitang tagapangulo. Opo, Tara na. Tara. Buti na lang at nadala niyo siya agad. Ligtas na ang pasyente. Salamat po, Doktor. Walang hiyang matanda ka. Ngayon din ay tatapusin na kita. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi ka pa rin nagbabago. Ang taong katulad mo ay nararapat lang itapon sa squatter area at hayaang pahirapan ka ng mga lalaki doon. Mga tauhan, itapon iyan sa labas. Wag! Chu Xiao! Chu Xiao! Wag! Ma, Sa inyo na ang babaeng ito. Huwag niyo akong hawakan. Umalis kayo. Huwag niyo akong hawakan ng marumi ninyong mga kamay. Maganda siya. Tamang-tama na ibigay kay President Wang. President Wang, talagang maganda ang kalidad nito ngayon. Maganda nga, umalis na kayo at kunin ang inyong pera. Alice, Ito ang kaharian ng Ling, ang lahat ng mga ari-arian at kumpanya sa ilalim ng pangalan mo. pumunta tayo sa kumpanya bukas. Chu Xiao, wala ka na namang fiancé, pwede na ba tayong magsama? Pasensya na. Sorry, pasensya na po. Talagang pasensya na. Ayos lang. Gusto mo bang dalhin kita sa banyo para makapaghugas? Wag na. Xiao Xiao. Masyado kang nagmamadali. Saan ka pupunta? Ilayo mo sa akin ang marumi mong kamay. Ano ngayon? Magpapakitang gilas ka para iligtas siya. Kahit malinis na damit, ay hindi mo kayang bumili. Tapos naglalakas loob ka pang gumulo rito. Hindi ba sinabi sa iyo ni Ling Yun kung sino ako? Huwag mo kong takutin gamit ang pangalan ni Envoy Ling. Dahil hindi ako madaling masindak. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang itsura mo. At ikaw naman, Xiao Xiao, bakit kung sino-sino lang ang dinadala mo sa kumpanya? Akala mo ba talaga sa'yo ang kumpanyang ito? Gusto mo ba? Sipain kita palabas dito ngayon din? Pasensya na po, Vice Chairman Zhao. Lahat ay kasalanan ko. Bilis, umalis ka na. Xiao Xiao, ngayong gabi, kung papayag kang samahan ako buong magdamag, ay kakalimutan ko ang lahat ng nangyari ngayon. At higit pa riyan, ibibigay ko ang promosyon mo at tataasan ang sahod mo. Gagawin kitang sekretarya ko. Ano sa tingin mo? Mukhang sina pamilyang Mu at pamilya Huang ay walang pinalaking matitinong tao. Ngayong araw, paparusahan ko kayong lahat ang mga walang kuhalaga rito. Mga tao, tapusin siya. Tingnan ko lang kung sinong susubok. Isang lumang espada. Sino ang tinatakot mo? Ito. Tagapangulo, manahimik ka. Ikinagagala ko po kayong makita. Dakilang Celestial Master. Huli na po ako dumating. Sana po ay mapatawad niyo ako. Dakilang Celestial Master. Kayong lahat. Anong ginagawa niyo? Magbigay pugay agad kayo kay Celestial Master. Ikinagagala ko po kayong makita. Celestial Master. Sabihan ang lahat ng kumpanya sa bansang Ling, huwag na huwag tatanggapin ang taong ito. Opo. Pagkaalis ko, sisisantihin ko ang taong ito at sisiguraduhin ko sa lahat ng kumpanya na wala nang kukuha sa kaniya. Dakilang Celestial Master, ito po ay isang mamahaling sasakyan para sa inyo at sa likod nito ay may $5 milyong na cash para gamitin nyo. Nagkamali ako. Patawad po. Nagkamali po ako. Maawa po kayo sa akin. Dakilang Celestial Master, patawad po talaga. Paalisin mo na sila. Opo, sige po.
Alis. Hello, Ling Yun. Nakalabas na ng ospital si Mama. Mamaya isama mo si Mama sa Lihaw Hotel. Isang masarap na pagkain ang lilibre ko sa inyo. Sir, magandang araw po, sir. Maari ko po bang itanong, kayo po ba ay isa sa aming mga VIP? Hindi. Pasensya na po, dito po sa amin, mga VIP lang ang pinapayagang pumasok. May hinihintay ako? Bawal pa rin pong maghintay dito. Baka gusto nyo na lang po. Para sa inyo, kumuha ng VIP card mula sa amin, hindi naman po mahal, kailangan lang magbayad ng $5 milyong. Sige. Maghintay ka. Maghihintay ako. $5 milyong. Sir, hindi ko ba nasabi sa inyo? Ang VIP lang ang pwedeng pumasok dito? Ano namang gagawin nyo sa bitbit nyong luma at sira-sirang bag na yan? Sabi mo kapag nag-apply ng VIP, pwede nang pumasok, di ba? Oo naman. Sapat na ba ito? Sapat na ba? Sapat na ba? Sapat na po, sapat na. Sapat na po ito. Shaoli, bilis. Itabi mo na ang pera. Mahal na panauhin, pasok po kayo. Hoy, matanda. Ang lakas ng loob mong banggain ako. Tinapakan mo pa ang bagong sapatos ko. Magbabayad ako sa iyo. Wala ako sa mood ngayon, lumuhod ka, at dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis. Huwag, pakiusap. Matanda, kailangan ko pa bang ilapit itong sapatos ko mismo sa bibig mo, ha? Ma. Sino ka? Nangingialam ka sa ginagawa ko. Xiao-er. Anak ka pala ng matandang bulag na ito. Itong bulag mong ina ay tinapakan ng bago kong sapatos. Anong ibabayad mo? Puntahan mo ako sa kumpanya ko bukas. Magkano ba? 10 na ibabayad ko sa iyo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Sa araw na ito, hindi ko na kailangan ng pera mo. Maaring, dilaan niya ang dumi hanggang luminis. O ikaw ang gagawa niyan. Huwag po. Sa buong kaharian ng Ling, bakit hindi mo itanong ang katayuan ko sa Young Master Long? Ngayon, ang piging para sa pagtanggap kay Celestial Master ay pinapamahalaan ng aking pamilyang Long. Hindi ko alam kung saang lupalop galing ang taong ito na nangahas na makialam sa akin. Ngayong araw ay kikilos ako para turuan ng leksyon ang isang mapangahas na gaya mo. Sa lawak ng langit at lupa at sa lalim ng sansinukob, ang mga makapangyarihang Diyos ay magkakaisa. Wasakin. Espada ng Tianji. Ikaw ba si Celestial Master? Hinayaan kong umangat ang pamilyang Long mo, ngunit ginamit mo pala ang titulo ko para magmalabis sa kapangyarihan. Celestial Master, nagkamali ako, kasalanan ko po. Patawarin niyo po ako, parang awa niyo na. Sige, paano naman ang bagong sapatos mo? Lilinisin ko po. Didilaan ko hanggang luminis. Tama na yan. Simula ngayon, ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Kapag nalaman kong pinabayaan mo siya, tatapusin ko ang buong pamilyang Long mo. Gagawin ko po ang lahat para maalaga ang mabuti ang matanda. Ituturing ko siyang higit pa sa sarili kong ina. Chu Xiao, masamang balita po. Dinukot po ang isang Chu Qian. Ano? Walang hiya. Bukas pa ang iyong selebrasyon, ngayon din ay tatawagin ko ang lahat ng sekta para ipahanap sa kanila ang kinaroroonan ni Chu Qian. Sige. Hindi ba sa isang araw pa ang selebrasyon? Oo nga. Bakit tayo pinatawag ng Tianxi ngayong araw? May problema ba? Pinatawag ko kayong lahat ngayong araw dahil may mahalaga akong kailangang sabihin. Ang pinakawalang kwentang tao ay naging isang Tianxi. Dati, kahit langgam, ay hindi niya kayang saktan. Ngunit, ngayon, ay nakuha niya ang espada ng Tianji. Napakaswerte naman niya. Ang lakas ng loob mo. Narito ang espada ng Tianji. Siya na ang ating kataas-taasang master ng langit. Pagpugay ko sa inyo, kinuha ng mga masasamang tao ang aking kapatid. Kailangan ko ang tulong ninyo para iligtas siya. Masusunod po. Ipaalam sa lahat ng Shaolin sa buong mundo. Hanapin ang kinaroroonan ni Chu Qian. Sir, tingnan niyo po ito. Ito ba ang kapatid ninyong si Chu Qian? Ang lakas ng loob mo, Muyon, hindi ka papalawala. At kinuha mo pa ang kapatid ko. Maghintay kayo sa labas ng warehouse at samahan niyo akong iligtas si Chu Qian. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Muyon, buhay ka pa? Dahil kay Chu Xiao,
nawalan ako ng isang binti. Subalit, buti na lang at narito ang kayamanan ng inyong pamilyang Chu kaya nailigtas pa ang aking buhay. Muyon. Parurusahan ka ng langit. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Napakalakas pa rin ng loob mong sumagot. Kahit na matapos na ako, isasama ko pa rin ang isa sa pamilyang Chu. Ano ang balak mong gawin? Wala naman akong ibang gagawin. Matagal ko lang talagang hinangad ang katawan mong iyan. Tingnan natin kung mas mabilis ba ang kuya mo kaysa sa akin. Saklolo, kuya. Tumigil ka. Kuya. Chu Xiao, napakabilis mong dumating ha. Hindi ko akalaing makakaligtas ka pa pala. Sige, ngayong araw na ito ang katapusan mo. Naisama ang dalawang pamilyang Chu sa pagbagsak ko, hindi na ako talo. Dapat pala ay matagal ko nang hinaras ang kapatid mo, pati na ang bulag mong ina. Humanda ka sa akin. Sandali lang. Tingnan mo to. Ano to? Dakilang Celestial Master, napapalibutan na po ang paligid nyo ng mga bomba. Para sa inyong kaligtasan, kailangang mapatagal nyo po ang usapan, susubukan po naming ayusin ito agad. Hindi ko inaakalang may nakahanda ka palang alas. Kung hindi, paano ko naman hahayaang ang isang dakilang Celestial Master na tulad mo na pumunta rito ng mag-isa? Sabihin mo na, ano ang mga kondisyon mo? Gusto kong ang mga kumpanyang Huang at Mu ay mapunta lahat sa ilalim ng pangalan ko. At gusto ko rin ng $1 bilyong na cash. Kung hindi ay kayong dalawa ay magbabayad. Kasama ko. Ganyan ka ba? Kasiguradong masasaktan mo ako? Chu Xiao, 100 kilong pampasabog ito. Ikaw at ang iyong kapatid ay walang matitirang kahit ano sa inyo. Mas mahalaga ba ang buhay niyo ng kapatid mo o ang pera? Dakilang Celestial Master, ang lahat po ng mga pampasabog ay naalis na. Maaari na po kayong maging kampante. Sapat na ang palabas mo. Ngayon naman, oras ko na para kumilos. Anong gagawin mo? Lalapit ka pa. Pasasabugin ko na to. Gawin mo ang gusto mo. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Para isama mo pa kami sa pagbagsak mo? Mga bata, parusahan ang taong ito at itapon siya sa ilog. Opo. Ikaw. Batang kapatid! Kuya. Ayos ka lang ba? Kuya, buti na lang at dumating ka agad. Huwag kang matakot. Nandito si Kuya, hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit sino. Bibilihan kita ng 2 bagong damit para hindi na mag-alala si Mama. Sige po. Kian, gusto mo ba sa shop na ito? Opo, gusto ko. Hoy, ang dungis nyo, huwag kayong pumasok. Saan ba nanggaling ang mga pulubing ito? Alam nyo ba kung anong lugar ito? Narito kami para bumili. Sa dumi ninyong yan, bibili pa kayo. Mamulot na lang kayo ng basura sa kalsada. Ang kahit anong gamit dito ay mas mahal pa sa halaga nyo. Ikaw. Kuya, wag na lang kaya? Hindi maaari. Sinabi ko na, hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Sige, tawagin mo ang store manager nyo rito. Akala mo ba ay karapat-dapat kang makaharap ang store manager namin? Umalis na kayo. Huwag niyong gambalain ang negosyo namin. Tila ba? Kailangan ko na namang disiplinahin ang mga tauhan ni Pamilya Jiang. Ano bang pinagtatalunan niyo rito? Store manager, itong pulubing ito, nagpupumilit pumasok sa shop natin. Bumalik kayo kung saan kayo nanggaling. Huwag ninyong dumihin ang lugar na ito. Dahil kahit magtrabaho pa kayo ng husto, hindi niyo pa rin ito mababayaran. Hello, Lingyun. Nandito ako sa daan ng Binjang sa shop ni Pamilya Jiang. Tawagan mo si Pamilya Jiang at sabihin mo, tanungin mo siya kung gusto pa ba niyang magnegosyo sa kaharian ng Ling. Tanungin mo siya, ang Pamilya Jiang sa bansang Ling, gusto pa ba nilang magnegosyo? Kung hindi na, tatapusin ko na ang lahat para sa kanila. Magyabang ka. Sige, magyabang ka pa. Ikaw, kilala mo talaga ang aming Chairman Jiang? Kung kilala mo siya, edi sana, kilala ko na rin ang dakilang guro. Hello, Chairman Jiang po. Makikinig ako. Kayo po. Sino po sila? Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko. Isama mo na ang aso mo at lumayas na kayo. Sige po. Lalayas na po kami. Tara na. Chu Xiao? Ikaw nga talaga yan. Yang Ching Ching, pagkatapos ng maraming taon, naglakas loob ka pang bumalik? Bakit naman ako matatakot?
Akala ko pagkatapos nating maghiwalay ay magkakaroon ka na ng pag-unlad. Hindi ko akalain. Talaga namang hindi ko akalain. Nasasama ka pala kay Zhu Xingxin na isang babaeng pakitang tao lang. Sa tagal mong niloloko at pinagtataksilan, komportable ka pa ba sa lagay na yan? Tumahimik ka, Xiang Ching-Ching. Walang ginagawang masama ang kuya ko sa iyo. Anong karapatan mong pagsabihan siya ng ganyan? Wala kang pakialam dito. Mabuti na lang at hindi tayo nagkatuluyan noon. Dahil sa hitsura mong yan ngayon na parang pulubi. Nandidiri talaga ako sa iyo. Hayaan na natin ang nakaraan. Masyado pa tayong bata noon. Anong kabayaran ang gusto mo? Kahit ano ay ibibigay ko sa iyo. Kabayaran? Mula sa iyo? Hindi ba at nalugi na ang pamilya ni na pamilyang Chu? Di ba't iniwan mo sila noon? At tumakas ka ng mag-isa? Ngayong bayad na ang lahat ng utang nyo, hindi ka na ba natatakot na saktan ng mga tao? Sumusobra ka na. Sus! Pero Chu Xiao, dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo dahil noon ay hindi mo ako pinakasalan. Kundi dahil doon, hindi ko makikilala ang asawa ko ngayon. Siya lang naman ang pangunahing disipulo ng Celestial Master. Ito ang imbitasyon para sa kasal ko. Pumunta ka para makita natin. Baka matulungan pa kita at makiusap sa kaniya. Nabigyan ka ng trabaho bilang tagahugas ng paa ng Master. Ikaw. Titingnan ko nga kung sino itong gumagamit ng pangalan ko at gumagawa ng kalokohan. Talagang naglakas loob ka pang pumunta? Xiang Ching-Ching, heto ang regalo ko sa iyo. Isipin mo na lang na pambawi ito sa mga sakit na naidulot ko sa iyo dati. Chu Xiao, oh Chu Xiao. Napakawala mo talagang kwenta. Nagre-regalo ka na nga lang, peke pa. Xiang Ching-Ching, tingnan mong mabuti. Ito ang kaisa-isang puso ng Croatia sa buong mundo. Nakakatawa ka talaga. Kung hindi pa ito naibigay sa akin ng asawa ko, baka naniwala pa ako sa panloloko mo. Chu Xiao, oh Chu Xiao, akala ko dati ay mahina ka lang, pero hindi ko akalain na, bukod sa pagiging basura, isa ka pa palang manloloko. Napakalaking pagkakamali ko na nagustuhan pa kita noon. Husband, Ano iyon, mahal? may isang walang silbing tao na nagpadala rin sa akin ng puso ng Croatia. Ano ka mo? May naglakas loob na magbigay ng peking gamit sa asawa ko. Itong puso ng Croatia na ito ay binili ko pa mula sa malalayong lupain. Sinadya ko itong kunin para ibigay sa asawa ko sa araw ng kasal namin. Paano mo nasasabing totoo ang binili mo? Ako ang pangunahing disipulo sa ilalim ni Celestial Master. Alam mo ba na noong nakaraang mga araw, binili ni Celestial Master ang 2 kumpanya ng Huangmu? At ngayon, ipinagkatiwala na iyon sa akin. Dahil sa taas ng katayuan ko, paano naman ako bibili ng peke? Samantalang ikaw, anong basurang nakuha mo sa kung saang tabi? At naglakas loob ka pang ipakita iyan sa harap ko. Husband, wala naman siyang gaanong karanasan. Buksan mo na lang at ipakita sa kanya. Para naman mamulat ang mga mata niya. Tingnan mo, ito ang tunay na puso ng Croatia. Bakit parang itong puso ng Croatia na ito ay tila hindi masyadong kumikinang? Mas mabuti pong tignan nyo ito. Dahil ito ang tunay na puso ng Croatia. Mandaraya, ako, hindi maaaring maging peke ang dala ko. Noong nagsimula akong kumilatis ng mga kayamanan, hindi ka pa naisilang, tapos sasabihan mo akong mandaraya, binibini bumalik ka, at suriin mong mabuti. Baka pati ang lahat ng ibinigay niya sa iyo noon ay pawang mga peke. Nagawa mo akong lokohin. Ako pa ang manloloko ngayon? Ikaw, sino ka? Isa lang siyang walang silbi. Isa siyang mahina. Bakit ka natatakot sa kanya? Tumigil ka. Sir, ako po ay nagkamali. Hindi ko po alam na kayo pala ang binangga niya. Pakiusap po, sir. Paraya na po. Bumangon na bang muli si Pamilyang Chu? May pagkakamali lang sa hiwalayan natin noon. Hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Xiang Ching-Ching, nakakadiri iyang pagmumukha mo. Talagang wala ka ng kahihiyan. Magpakasal kang mag-isa. Sa susunod na linggo sa kaharian ng Ling Water Area, ay magkakaroon ng public bidding, kailangan mong dumalo doon. Hindi ba't ang proyektong iyan ay matagal nang itinakda para sa kumpanya natin? Kailangan pa rin nating sundin ang proseso. Naintindihan ko. Chu Xiao, meron pa palang isang bagay. Alam mong gusto kita, maraming taon na kitang gusto. Alam ko, pero habang buhay tayong mananatiling malapit na pamilya, Hayaan na lang. ayun. Chu Xiao, nandito ako para humingi ng tawad. Noong magkasama pa tayo, madalas mo akong isama sa pamamasyal at palagi mo rin akong binibilhan ng paborito kong tsokolate. Alam ko na noon ay hindi kami kapantay ng pamilya nyo, pero ngayon,
Hayaan mo na ang nakaraan sa nakaraan. Chu Xiao, mahal talaga kita. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. May nagugustuhan na akong tao, kaya hindi tayo posible. Ching-ching. Sa wakas ay nagbago na ang isip mo at tinawagan mo ako. Tulungan mo ako sa isang bagay. Maghanda ka ng 5 milyong dolyar dahil may proyektong kukunin ako. Walang problema. Kahit ano pa ang sabihin mo, ay gagawin ko. Xiang Ching-ching, narito ka rin ba para sa bidding? Chu Xiao, binigyan na kita ng pagkakataon. Ang bid sa Lingua Water Area ngayon ay tiyak na magiging akin. Ang mga bid proposal ng bawat isa ay natanggap na namin lahat. Magsasagawa rin kami sa bawat kumpanya ng isang pangunahing... Sandali lang. Magdadagdag ang pamilya Xiang ng panibagong 5 milyong dolyar. Kung ganoon, pakiusap kay Miss Xiang, dalhin na rito ang tseke na 5 milyong dolyar. Nasaan na ang tseke? Sandali lang po. May tatawagan lang ako. Hello? Nasaan ka na ba? Ngayon na. Bilisan mo. Dalhin mo ang tsekeng 5 milyong dolyar dito mismo. Na-traffic po ako. Baby, maghintay ka lang. Darating po ako sigurado. Walang silbi. Kung hindi nyo kayang ilabas ang pera, pwede kayong humiram sa akin. Kalokohan. Kapag dumating na ang tseke, paluluwain ko ang mga mata nyo at luluhod kayo sa harap ko. Gusto mong isama kita? Tingin mo ba karapat-dapat ka? Tingnan natin mamaya kung sino ang luluhod. Nagkaroon po ng malalang problema. Mayroon ako ritong 2 identikong mga bid proposal. Ang pamilya Xiang namin ang pinakaunang nagsumite ng bid proposal. Kung may kapareho man ito, tiyak na may taong nagnakaw ng aming proposal. Isang malaking patawa. Paano naman namin kayo nanakawan ng ideya? Dahil sinabi niyo iyan, pakiusap na maglabas kayo ng ebidensya. Dahil lahat naman ay nagtrabaho ng maigi, dapat ay maging patas tayo sa lahat. Mayroon ako ditong video. Pwede itong panoorin ng lahat. Mahal na mahal talaga kita. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako iyan. Pinalitan niya ang video na iyan. Ang kapal ng mukha, nagawa pa niyang magsinungaling. Pumunta pa sa bahay ng iba ng ganitong oras. Siguradong gusto niyang mangakit, pero mukhang hindi siya pinatulan. Isang malaking pribilehiyo ang magustuhan ka ng dakilang Celestial Master, maswerte ka pa nga at may lakas ka pa ng loob na nakawan ng project proposal, ang dakilang Celestial Master. Celestial Master? Paano siyang naging isang Celestial Master? May gana kang magpanggap bilang si dakilang Celestial Master. Papatulan kita mamaya. Bakit hindi ka pa lumapit dito? Talagang sinubukan mong banggain si dakilang Celestial Master at idadamay mo pa ako. Walang hiya. Paano siyang magiging master? Nakita iyon mismo ng tauhan ko. Nandoon din sa lugar si Envoy Ling. Nagsisinungaling ka pa rin. Wala ng pera. Huwag mo na akong tatawagan kahit kailan. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, baka sakali ay maging mabait ako at ibigay ko sa iyo ang proyekto. Ling Yun, tara na. Walang hiya ka. Dahil sa'yo nawalan ako ng trabaho. Tingnan natin kung hindi kita maparusahan ngayon. Tigil. Ikaw na naman. Ibinenta na siya sa akin ng mga magulang niya. Akin na siya ngayon. Sinabi ko nang tumigil ka. Aray. Sinasabi ko sa'yo, kahit na makapangyarihan ka sa kumpanya, ngunit nandito tayo sa labas ngayon. Wala kang magagawa sa akin. Kahit ang mga magulang niya ay wala nang paki sa kanya, sino ka ba sa akala mo? Ano man ang mangyari ngayon, isasama ko siya. Ngayon ay talagang makikialam ako? Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na palalampasin ang gulong ito. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Napakalawak ng mundo, pero ako pa rin ang mananaig. Sinasaktan mo ako. Hindi ka pa kakawala ng boss ko. Kung ganoon, paparusahan na kita ngayon din. Binayaran ko na siya, kaya wala kang karapatang saktan ako. Sa mundong ito, walang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ling Yun, dahil mukhang hilig niya ang manakit ng babae, parusahan mo siya. Pagkatapos ay itapon mo sa Isla del Infierno para malaman natin kung hanggang saan ang tapang niya.
Opo, sir. Maraming salamat po sa iyo, President Chu. Dito ka muna tumuloy ngayon at bukas, bibigyan kita ng trabaho. Huwag kang magalala, hindi na siya babalik para saktan ka. Akala ko noon ay magiging ganoon na lamang ang kapalaran ko habang buhay. Akala ko ay matatapos na ang buhay ko sa kaniya. Hindi ko sana siya dapat pinakawalan? Dahil muli ka lang niyang sinaktan. Hindi po. Dahil lamang ito sa kahirapan at dahil mas pinapahalagahan nila ang mga lalaki, hindi ako mahuhulog sa kamay niya. Magpalit ka muna ng damit at manatili ka lang dito ng payapa. Ako na ang bahala sa lahat. President Chu, maganda ba? Maganda. Paano hindi ito gaganda? Magtrabaho ka ng mabuti rito. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Opo. Yee. Ching Cheng? Anong ginagawa mo rito? Chu Xiao, bumalik ka talaga? Bakit mo binalak tumalon sa gusali? Nabaon sa utang at napabagsak ang pamilya Ye dahil sa paninira. Pinipilit ako ng madrasta ko na makasal sa pamilya Long bilang pangalawang asawa. Bukas na ang engagement party. Wala na akong magagawa. Ito ang mahiwagang jade na pamana ng pamilya Chu. Hawakan mo muna ito. At bukas, gagawa ko ng paraan para tulungan ka at ang pamilya Ye. Chu Xiao, salamat. Kung hindi dahil sa iyo noon, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kumain ka na. Salamat. Nagtitiwala ako sa iyo na kaya mong ibangon muli ang dangal ng pamilya Chu. Saan ka nang galing? Gabi na nang bumalik ka. Kaninong hamak na lalaki ka na naman nakipagkita? Babalaan kita, kapag bukas ay gumawa ka ng kahit anong pagkakamali, huwag kang magugulat kung parusahan kita ng matindi. Ye Ching Cheng, paano ka nagkaroon ng ganito kagandang palawit? Bitawan mo ako. Total, ipakakasal ka rin naman sa matandang hukluban na iyon. Ibigay mo na lang ito sa akin. Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyong dalawa riyan? Hindi maganda ang kinikilos ninyo. Ma, ayaw po magpakasal ni ate sa pamilyang Long at sinaktan pa niya ako. Ching Cheng, ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Tingnan mo ang pamilya Ye. Ano na ang itsura nito ngayon? Bilang panganay na anak, dapat kang magsakripisyo para sa pamilya Ye. May naisip na po akong paraan para kumita ng pera. Nagmamakaawa ako. Huwag niyo po akong ipakasal sa kanya. Hindi maaari. Pinapahalagahan ng ating pamilya Ye ang kredibilidad. Hindi natin babawiin ang napagkasunduan. Tuloy ang engagement bukas gaya ng plano. Kapag nilagdaan mo ang kasunduan sa kasal ngayong araw, ang pamilyang Long ay tiyak na maglalagay ng puhunan sa pamilya Ye. Ano, aatras ka ba? Tingnan lang natin kung maglakas loob siya. Ikaw, na makating babae ka, pumirma ka na. Huwag mong harangan ang magandang buhay namin ni Waner. Sandali lang. Sino ka ba? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Naglalakas loob kang gumulo rito? Hindi ba ito ang walang kwentang si Chu Xiao mula sa pamilyang Chu? Matapos pabagsakin ang pamilyang Chu, may kapal pa ng mukhang bumalik dito. Chu Xiao, sa wakas ay dumating ka na. Makinig kayong lahat. Kami ni Ching Cheng ay nagsumpaan ng magsasama habang buhay. Ang hawak niya ay ang pamana naming palawit sa pamilyang Chu, kaya hindi siya maaaring magpakasal. May nagsabi sa akin kahapon na nakita raw si Ye Ching Cheng na may kasamang lalaki sa hotel. At ikaw yon. Pamilya Ye, malas sa pamilya, kaya nagkaroon tayo ng kagaya mong walang hiyang nilalang. Sinabihan na kita noon. Lumayo ka sa walang kwentang yan, pero hindi ka nakikinig. Kaya kong tulungan ang pamilya Ye na makabangon. Pwe, pinasabog mo na nga ang pamilyang Chu. Ngayon ay may lakas ka pa ng loob na magmalaki rito at sabihing matutulungan mo ang pamilya Ye? Pa, maniwala ka sa kanya. Totoong kaya niya. Lapastangan ka, parurusahan kita. Inubos mo na nga ang yaman nyo dahil sa dati mong kasintahan at sa bago niyang nobyo, ngayong wala na kayong pera. May lakas ka pa rin magyabang na tutulungan mo ang pamilya Ye? Anong itutulong mo? Gusto mo kaming maging pulubi gaya mo at mamalimos sa kalsada? Bagay talaga ang dalawang ito. Ang masamang babaeng si Ye Ching Cheng ay hindi talaga para sa matinong tao. Maghapon siyang sumasama sa kung sinong lalaki sa loob ng hotel. Chu Xiao, mag-ingat ka, baka mahawaan ka. Anong sinabi mo? Hoy! Hindi mo ba pagsasabihan to? Tingnan mo ang anak mo, mas pinapanigan pa ang ibang tao kaysa sa sarili niyang kapatid. Isa kang panggulo. Matapos mong sirain ang pamilyang Chu, ngayon pati kami sa pamilya Ye ay idadamay mo. Pagbabayarin ko kayong dalawa. Pinuno ng pamilyang Ye? Makinig ka muna sa dala ko rito bago ka magpadalos-dalos. Anong maasahan sa dala ng isang talunan kundi basura? Ano bang maibibigay mo? Nangako si pamilyang Long na bibigyan kami ng $100 milyong. Nakakita ka na ba ng ganoon karaming pera? Kaya kong gawin yung 10 beses pa.
Isang walang kwentang babae at isang sinungaling. Kung mayroon kang $1 bilyong, ay di sana isa na akong diyosa sa langit. Buksan nyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ano ito? Tingnan mo kung totoo ba yan o hindi. Paano ko malalaman kung iyang dala mo ay totoo ba o peke? Ching-cheng, totoo ba itong hawak niya? Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Yang mga gimmick mo, kayang-kaya lang yan lokohin si Ye Ching Cheng Peke ang checking ito. Hindi ka makakakuha ng pera rito. Pamilyang Chu, malas talaga ang pamilya na narito ka. Mga wala kayong alam. Mga dolyar ang ibinibigay ko sa inyo at sa mga piling bangko lamang ito maaaring ma-encash. Anong sinabi mo? Ching-cheng, galing pa ito sa South Africa na in-order kong sing-sing. Nag-iisa lang ito sa buong mundo, ang puso ng disyerto. Nagustuhan mo ba? Masyado itong mahalaga. Xiao Chu, bago ang lahat ay nakikipagbiruan lang sa inyo si Auntie. Sa totoo lang, noong bata ka pa, alam na ni Auntie na talagang espesyal ka. Ito ang anak ko, Xiaowan. Tingnan nyo, halos magkasing edad lang kayo. Baka pwedeng magkakilala kayo sa isa't isa. Wag na. Ikalawang misye, kani-kanina lang ay tinawag mo pa akong talunan. Si ikalawang misye ay isang taong mayaman? Paano magiging karapat dapat sa kanya ang isang tulad ni Chu? Pasensya na at hindi kita agad nakilala tungkol po rito sa tseke. Dahil ikaw mismo ang pumunit sa checking iyan, ikaw na ang humanap ng paraan para palitan iyan. Ano? Ako ang pagpupunuan mo? Impossible yan. Xiao Chu, tingnan mo ang aming One Air. Mas nakahihigit siya ng maraming beses kumpara sa batang iyon. Oo nga po. Ano ba ang mapapala mo kay Ye Ching Cheng na parang tuod? Siguradong mas magugustuhan mo ako kaysa sa kaniya. Ganoon ba? Siyempre. Tingnan ninyong mabuti kung ano ang ginagawa ng inyong anak at ng iyong asawa. Ganyan ba ang turing mo sa aking anak? Ano ang sinabi mo noon sa akin? Sabi mo ay ituturing mo siyang sarili mong anak. Wala kang kwentang matanda ka. Aba, nagawa mo akong saktan? Sige, ikaw na Chu Xiao, wag mong isiping porke may kaunti kang pera ay magaling ka na. Baka naman ang perang iyan ay galing sa masamang paraan. Huwag kang masyadong mayabang. Kayo ni Ye Ching Cheng. Parehong nagbebenta ng katawan, kaya naman pala ang dami ninyong pera. Lapastangan. Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayong araw ay tuturuan ko ng leksyon ang walang modong tulad mo. Maghanda na kayo sa pamilya Ye dahil hindi ninyo ito magugustuhan. Nandito ang dakilang Celestial Master. Hindi ko papayagan ang kawalan ninyo ng galang. Envoy Ling, Celestial Master? Nasaan ang dakilang Celestial Master? Kung tatawag ka man ng mga extra, maging professional ka naman. Akala mo ba talaga ay matatawag mo ang Envoy Ling? Kung saan-saan mo lang sigurong kalye pinulot ang batang babaeng iyan, lugar ito ng pamilyang Long, sa tingin ko ay naghahanap ka ng gulo. Nakita mo ba sa araw na ito? Pumunta ba rito si Pamilyang Long? Ikaw. Ngayong kaharap mo na si dakilang Celestial Master, bakit hindi ka pa lumuluhod? Nabalitaan ko na ang pinuno ng Pamilyang Long, ay 60 taong gulang na ngayong taon. Kamakailan lang ay wala na ang asawa niya at mukhang ang galing mo pagsilbihan ang mga lalaki. Bakit hindi ka na lang maging bagong asawa ni Pamilyang Long? Hindi, ayoko. Mga tauhan, dalhin ang mag-inang pamilya Ye kay Pamilyang Long. Chu Xiao, ibinabalik ko na ito sa'yo. Gagawin ko ang lahat para matulungan si Pamilya Ye na makaalis sa gulo. Ang pilat mong iyan. Noong bata pa ako, para mailigtas ang isang batang lalaki, ay hindi sinasadyang nagasgas ito. Ching Cheng, sa wakas ay nahanap na kita. Magpakasal ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay ako na ang mag-aalaga sa iyo. Matapos ang napakaraming taon at pagdaan sa napakaraming maling landas, sa wakas ay nahanap na rin kita. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Masyadong marami na ang utang ko sa iyo. Ang perang ibinigay mo sa akin, babayaran kita agad hanggat maaari. May pader pa ba sa pagitan nating dalawa? Hindi. Gusto ko pa ring umasa sa sarili kong kakayahan. Maaari mo bang huwag munang banggitin ang pagiging Celestial Master mo? Gusto ko lang makita kung kakayanin ko ba sa sarili kong pagsisikap. Sige. Kahit anong sabihin mo, papayag ako. Para sa pagpunta sa opisina bukas, pwede bang hayaan mo akong mag-isa? Sige. Hello, President Chu. Nakita ko si Ate Ching Cheng na dinala rito. Oo, narito sa 3-2-0-2. Bilisan mo ang punta rito. Ye Ching Cheng. Yung araw, sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa lahat. Uunahin ko muna ang kapatid mo, pagkatapos ay isusunod naman kita. Ye Ching Cheng, bukas ang video mo ay lalabas sa mga pangunahing pahina ng lahat ng social media. Tingnan natin kung si Chu Xiao ay gugustuhin ka pa. Magbabayad kayo sa ginagawa nyo. Bakit ka narito? Paano mo nalamang narito kami?
Yewaner, mukhang hindi ka maturuan ng tamang asal ng pinuno ng pamilyang Long dahil nagawa mo pang gambalain si Ching Cheng. Ma, dakilang Celestial Master. Hindi ko po alam na tauhan niyo siya. Gising ka na? Bakit ako nandito? Talaga naman. Wala ka man lang kahit kaunting pag-iingat? Ni hindi mo alam na pinatulog ka pala. Pasensya na. Gusto ko lang talagang patunayan ang sarili ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo. Bukas, isasama kita at ang tito para sabay-sabay tayong kumain. Sige po. Masyadong mahal dito. Umalis na lang kaya tayo. Ngayon, ang isipin mo lang ay kumain ng mabuti. Ako na ang bahala sa lahat. Ye Ching Cheng, talagang ang maliit ang mundo. Chu Xiao, ikaw pala. Hindi ka talaga mawala-wala sa landas ko. Huwag mo na siyang pansinin, tara na. Asawa na ako ng emperador ngayon. Ang tapusin ka ay kasing dali lang ng pagpisa sa isang langgam. Napakagaling mo naman pala. Natatakot na tuloy ako. Chu Xiao o Chu Xiao, talagang hinahayaan mo lang na lokohin ka. Ang kasintahan mo ngayon, dati ring may pinangako ang mapangasawa, di ba? Naaalala mo pa ba si Zhu Xinxin? Ngayon, sa mga nightclub, ay komportableng-komportable na siya. Sa gasgas niyang pagkatao, napakarami na sigurong gumamit sa kanya. Chu Xiao, maswerte ka lang ngayon, pero sa totoo lang, wala ka talagang silbi. Itong hotel na ito, para lang sa mga VVVIP ang makapasok dito. Magmakaawa ka sa akin, at baka isama kita sa loob. Nakakatawa. Tingnan natin kung sino ang hindi makakapasok mamaya. Wala kang silbi, tignan lang natin. Ay, pasensya na po ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. May VIP card ako mula sa inyo. Bakit niyo ako pinipigilang pumasok? Dahil para sa araw na ito, ang restaurant na ito ay nireserba na ni Mr. Chu, tanging ang mga kasama lang niya ang pwedeng pumasok. Bakit hindi ka kaya magmakaawa sa akin? Pag-iisipan kong isama ka sa loob. Magbabayad ka rin. Tara na! Hello? Ano po iyon? Sige po, pupunta na ako agad. Chu Xiao, na-ospital ang papa ko. Tara, puntahan natin. Papa, anong nangyari sa inyo? Chu Xiao, bilis tignan mo po, anong nangyari sa papa ko? Hindi pwedeng sa akin isisi ang problemang ito. Wala ito. Subukan mong hawakan. Maayos pa ang pagkakalagay ng mga karayom. Pinapahawak ko lang sa iyo. Hindi ko sinabing galawin mo ang mga karayom ko. Yari na. Nawala na sa ayos ang mga karayom. Ano po ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka naman. Malinaw na ikaw ang nagkamali sa paglagay ng karayom at ngayon isisisi mo pa sa akin? Sinungaling. Noong nanggagamot na ako, hindi ka pa pinapanganak. Imposibleng magkamali ako. Siya po ang gumawa niyan. Kapag may mangyaring masama sa pasyente, wala na po akong pananagutan. Chu Xiao, ano ba itong ginagawa mo? Kung hindi mo kaya, huwag kang makialam. Papa, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Uncle, naharangan po iyan ng namuong dugo kanina. Tinulungan ko na po si Uncle na mailabas ang namuong dugo. Tama iyon. Salamat sa iyo, Irog. Sandali. Ginalaw mo ang mga karayom ko, kaya naging abnormal ang daloy ng dugo niya. Nagkataong kilala ko ang inyong direktor. Gusto mo bang ipatawag ko siya rito para tingnan ito? Parang awa mo na po. Lahat po ay pagkakamali ko. Hindi ko po kayang mawala ng trabaho. Hindi naman niya sinasadya iyon. Patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Napakamabait mo talaga. Sige, susundin ko ang gusto mo. Salamat po, miss, sa pagpapatawad niyo sa akin. Talagang napakahusay po ng inyong kaalaman sa medisina. Kung hindi niyo mamasamain, nais ko pong maging estudyante niyo at susundin ko ang lahat ng utos niyo. Sige, mula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang disipulo. Hello? Ano? Sige, babalik na ako agad sa kumpanya. Anong nangyayari? Simula pa noong unang bahagi ng buwang ito, marami na ang paisa-isang nawawala. Noong una, akala namin ay nagtatampo lang sila. Nagtampo pero ganyan, karaming tao ang mawawala. Sa tingin ko ay naging pabaya ka kamakailan, kaya hindi mo man lang ito napansin. Opo, naging pabaya po ako sa trabaho ko. Ginamit na po namin ang lahat ng ating makakaya. Nag-imbestiga kami ng 1 linggo at doon lang namin nalaman na ang kapangyarihan nila ay napakalawak.
Umaabot na ito sa ibang bansa at sa buong mundo? Masyadong mahina ang ating puwersa, kaya po... Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Kapag natapos na ang lahat ng ito, handa ka dapat parusahan. Opo, May masamang balita, nawawala si Xiao Xiao. Ano? Ibigay ang utos? Imbestigahan agad ang kaharian ng Ling sa kinalalagyan ng lahat ng nawawalang kababaihan. Lalo na ang babaeng nagngangalang Xiao Xiao. opo. Hanapin agad ang kaharian ng Ling na lokasyon ng mga nawawalang kababaihan. Higit sa lahat ang babaeng si Xiao Xiao. Lahat ng mga tagasunod ni Wudang, makinig sa utos ni Supreme Celestial Master. Hanapin ang mga kaharian ng Ling na nawawalang kababaihan. Noong isang linggo lang ay dapat kaming magkita ni Xiao Xiao para mag-shopping sana, pero noong hinahanap ko na siya, ay wala na siya doon. Sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho, nag-message daw siya sa manager para umuwi at bumisita sa mga kamag-anak. Pero wala naman na siyang ibang kapamilya. Chu Xiao, may liham mula kay Wudang na nahanap na sila, ngunit Ngunit ano? ang grupong sangkot dito ay nasa ibang bansa, maging ang Xiaoyang Kingdom ay kasali na rin. Kaya naman, Ano naman ngayon kung Xiaoyang Kingdom yan? Kahit 20 pa silang lahat, handa ko silang parusahan ng walang pag-aalinlangan. Magdala ng mga tauhan. Sumunod kayo sa akin. Takbo ka? Susubukan mo pa ha? Akala mo ba ay isa ka pa rin kagalang-galang na estudyante? Pare-pareho lang ang lahat dito. Mga babaeng wala namang kwenta. Darating na ang bibili sa inyo bukas, kaya kung ayaw mong mapahamak, manatili kang tahimik dyan. Sino ka ba? Palabasin mo ako. Hindi importante kung sino ako. Siguro naman ay narinig mo na kanina na kapag tinangka mong tumakas, ay magiging malala. Ang katapusan mo, may pera ako, ibibigay ko ang lahat ng pera ko sa inyo. Pakiusap, palabasin nyo na ako, please. Pera? Mas mahalaga ka kaysa sa iba dyan? May espesyal na humihingi sa iyo? Kaya wag ka nang umasa. Ikaw? Huwag mong isipin na porket nakahanap ka ng proteksyon, ay makakatakas ka na sa kapangyarihan ko. Iyong ganda mo, mahirap talagang kalimutan. Gusto mo bang sumama sa akin? Anong sinasabi mo kapag nalaman ito ng boss, tapos tayong dalawa? Para ito kay administrasyong militar ng Xiaoyang. Wala namang magsasabi. Sino ba ang makakaalam? Sa bagay, may punto ka. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Ayoko. Layuan mo ako. Ako muna ang mauuna. Tumigil kayo! Huminto kayo! Naglakas loob kayo sa teritoryo ko na gumawa ng mga krimen, siguradong pagbabayarin ko kayong lahat. Sino ka? Hindi ko akalain na bata ka ay mahahanap mo agad ang lugar na ito. Bakit nandito ka pa? Nagawa mo pa ring makatakas sa Hell Island. Nakaligtas ako mula sa kapahamakan at muling bumangon. Ngayong araw, lulumpuhin kita. Kahit na si Yama pa ang nandito, hindi pa rin ako uurong sa laban. Nasa likuran ko, ngayon ang sandatahan ng Lowland Kingdom at Xiaoyang Kingdom na sumusuporta sa akin. Mga mahihina lang sila. ang mga basura sa labas ay tapos ko na ang ayusin. Mula sa langit hanggang sa lupa, sa buong kalawakan, ang banal na kapangyarihan, Four Seas Unification Strike. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, narito ako. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Hindi na muling mangyayari ang ganito. Maligo ka muna ng mainit na tubig, matulog ka ng mabuti, at kalimutan mo na ang nangyari ngayong araw. Pwede bang huwag ka munang umalis? Natatakot ako. Sige, sasamahan kita. President Chu. Xiao Xiao, ikaw. Xiao Xiao, ikaw. President Chu, bukod sa aking sarili, wala na akong ibang maipambabayad sa iyo. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Xiao Xiao, nagkakamali ka? Itinuturing lang kita bilang isang kapatid. Mayroon na akong ibang mahal at hindi ko siya kayang lokohin. Patawad? Lumampas ako sa limitasyon ko. Xiao Xiao. Umalis ka.
Ching Cheng? Brother-in-law, nandito ka na pala. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Hindi ba ako mas maganda kaysa sa ate ko? Anong balak mong gawin? Hindi ba kaming mga babae ang gusto ninyong mga lalaki? Ang ganitong uri ng relasyon? Mas maganda ang katawan ko kaysa sa ate ko at mas malaya akong kasama. Anong gusto mong gawin natin? Kahit ano pa iyan. Susundin kita. Brother-in-law, mas maganda ang katawan ko kaysa sa ate ko. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Brother-in-law, ngayong gabi ay hayaan mo akong subukan kung gaano ka talaga kagaling. Yewan Air? Talagang sinet up mo pa ako para akitin? Pwes, gagawan kita ng isang ilusyon. Ang hawakan ka ay nakakadiri para sa akin. Anong ginagawa mo rito? Kung alam mo ang makakabuti sa iyo, lumayas ka na agad dito. Dahil ako na ang magiging bagong chairman ng kumpanyang ito. Bakit? Gusto mo rin bang makigulo rito? Security, kalad ka rin ang babaeng ito palabas. Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi mo muna tignan? Kung sino ka ba sa akala mo? Si Chu Xiao ay pagmamayari na ng aking One Air. Makiinig ka, ayaw na niya sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo para lang hayaan mo na si Ching Cheng? Son-in-law, bakit mo siya ipinagtatanggol? Kapag nagpakasal ka kay One Air, hindi ba mapupunta sa inyo ang lahat ng pamilya Ye? Sino ang son-in-law mo? Pasensya na, hindi pa yata handa ang lahat. Hindi muna ako magsasalita. Anong pinag-uusapan nyo? Huwag mo siyang pansinin, isa siyang baliw. Maghintay ka lang. Chu Xiao, nasugod si Papa sa ospital dahil sa kanya. Pupuntahan ko muna siya doon para asikasuhin. Sige, sasama kita sa auction bukas. Sige po. Zhu Sin, matagal na tayong hindi nagkita. Sino ka? Ilang buwan lang ang nakalipas. Nakalimutan mo na ako agad? Ikaw pala iyan. Bakit ka nandito? Iba na ako ngayon kumpara noon. Nandito ako para tanungin ka. Hindi mo ba gustong makaganti? Anong ganti? Hindi ka ba talaga gustong maghiganti? Sa lagay mong iyan, matatanggap mo ba ang lahat? Magsalita ka. Gusto mong makaganti. Gusto mong maghiganti. Hindi ba? Paghihiganti. Gusto kong maghiganti. Hindi ba isa ka lang na asong tagapagbantay? Bakit mo kami pinipigilang pumasok? Hoy matanda, ayusin mo yung pananalita mo. Ano bang pinagsasabi mo? Anong gulo ito? Nandito na si son-in-law. Hindi mo ba nakikilala si son-in-law? Bilisan mo at papasukin mo na ako. Paumanhin po, ma'am. Kung walang imbitasyon, hindi po kayo maaring pumasok. Sinabi na nila sa iyo. Hindi makakapasok ng walang imbitasyon. Bakit kailangan nyo pa gumawa ng eksena? Nandito ka lang naman dahil sa lalaking iyan. Tama na. Ano? Chu Xiao? Gusto mong tumakas sa atraso mo? Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mo, Chu Xiao. Nakalimutan mo na ba kung ano ang sinabi mo sa akin noon? Ngayon, bigla kang nagbago at ayaw mo na akong kilalanin? Ang pagsasabi na isa kang duwag? Ay mukhang hindi nga mali. Chu Xiao, kapag sinubukan mong apihin ang anak ko, pagbabayarin kita. Hindi ba't gusto nyo lang makasali sa auction? Sige, isasama ko kayo sa loob. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at bibilhin ko para sa iyo. Sige po. Para sa ating susunod na gamit, ito ang sinaunang Hetian Jade Double Fish Pendant. Mula sa dinastiyang Han, sumisimbolo ito ng dobleng swerte at magandang kapalaran. Magsisimula ang bid sa 20 milyong dolyar. Maaari na po kayong magsimulang magbid. 21 milyong dolyar. Mula sa Ginoo sa number 09, 21 milyong dolyar para sa unang pagkakataon. 22 milyong dolyar. Ang binibini sa number 06, sa halagang 22 milyong dolyar. 23 milyong dolyar. 25 milyong dolyar. Diyos ko po, nababaliw ka na ba? Saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Ayoko lang talagang makuha ni Ye Ching Cheng ang gusto niya. Anong karapatan ni Chu Xiao na matapos akong makatabi ay magkunwaring walang nangyari? Ma, hindi ba mayroon ka pang 50 milyong dolyar na galing kay Papa? Ipapahiram mo muna ito sa akin. Kapag nabawi ko na ang pamilya Ye, maliit na bagay na lang ang halagang ito, di ba? 30 milyong dolyar. 30 milyong dolyar para sa unang pagkakataon. 30 milyong dolyar para sa ikalawang pagkakataon. 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar para sa unang pagkakataon. Sobrang mahal niyan, ayoko na. Huwag kang mag-alala.
Kahit na makuha pa niya iyan sa subasta, mapapagawa ko pa rin siyang ibigay iyan sa iyo. 50 milyong dolyar para sa ikatlong pagkakataon. Sarado na ang benta. Pagbati po sa binibining ito sa upuan bilang 06, nakuha niya ang piraso mula sa dinastiyang Han na antigong Hetian Doublefish Jade Pendant. Ye Ching Cheng, lahat ng gusto mo ay aagawin ko sa'yo. Paano niyo po gustong bayaran ito, ma'am? Ma, akin na yung cheque. Sandali lang po. Pasensya na po, ma'am. Hindi po pwedeng gamitin ang cheque niyo. Ano? Imposible. Bakit ito naka-freeze? Ganito po iyon, ma'am. Kailangan niyo pong magbayad agad. Kung hindi, mapipilitan kaming isumbong sa kinauukulan ang kaso ninyong panloloko sa subasta para habulin kayo ayon sa batas. Kayo ba iyon? Kayo ang nanggulo sa amin, hindi ba? Wala kang basehan? May ebidensya ka ba? Walang hiya ka. Nasisiyahan ka ba na pinaglalaruan mo ako? Kung ngayon ay hindi mo ibibigay ang pera, isasama kita sa pagbagsak ko. Anong ebidensya ang meron ka? Ikaw. Chu Xiao, kami ang may kasalanan. Pakiusap, tulungan mo kami. Makatutulong ako sa inyo. Basta mangako kayo na hindi nyo nagagambalain si Ching Cheng. Sumpa ko, mula ngayon ay hindi ko nagagambalain si Ching Cheng. One Air, magsalita ka, dali. Hindi ko naguguluhin si Ye Ching Cheng. Ito ang 50 milyong dolyar. Tara na, Chu Xiao, pagbabayarin kita. alis na. Binabati po namin ang Ginoo mula sa number 09. Nakuha mo ang sinaunang hiyas mula sa dinastiyang Han. Hello? Sige, naintindihan ko. May biglaang nangyari sa opisina. Kailangan ko munang. Ayos lang, sige, pumunta ka na. Aalis na muna ako. Sige. President Chu, maganda ang takbo ng kumpanya kamakailan. Tungkol doon sa tinitingnan ninyong proyektong real estate, pwede po bang kami ang kumuha niyon? Sa'yo na. Maraming salamat, President Chu. Isang tagay po para sa inyo. President Chu, may bagong dating dito. Totoong napakaganda niya. Gusto niyo po ba siya? Chu Xiao. Chu Xiao, nakikiusap ako, iligtas mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, iligtas mo ako. Anong ginagawa mo? Hoy, takpin niyo ang babaeng iyan. Chu Xiao, pakiusap, tulungan mo ako. Para na sa pagkakaibigan natin noong bata pa tayo, isama mo na ako. Nagmamakaawa akong iligtas mo ako. Ikaw pala iyan, dahil sa iyo nawalan ako ng trabaho, at ngayon naman ay nanggugulo ka dito sa amin. Tingnan mo nga naman, gustong-gusto mo talaga ang ganitong klaseng babae. Kahit sino ka pa. Kayong dalawa, hindi kayo makakaalis dito. Gusto kong makita kung paano mo ako mapipigilan. Kung gusto mo siyang isama, sige, pumili ka. Magbayad ka para sa kalayaan niya. O kaya naman, dito ka na lang mananatili kasama siya. Maganda ang mukha. Maganda rin ang katawan. Mukhang maibebenta kita sa mataas na presyo. Pera lang ba ang kailangan mo? Bibigyan kita. Anong akala mo sa akin? Pinaglalaruan mo? Anong pera naman ang mayroon sa card na iyan? Akala mo naman kung sino kang desente manamit? Pero isa ka lang palang hampas lupa. Alam mo ba kung magkano ang magbukas ng isang bote ng alak dito sa amin araw-araw? Nagkukunwari ka pang magligtas ng babae rito? Mukha ka namang talunan. Kung pagsisilbihan mo ako ng maayos, maaari kitang patawarin. Para mabawasan ang hirap mo. Kamakailan, may ilang mga makapangyarihang tao na gusto ang mga batang lalaking tulad mo. Siguradong sila, hindi magiging tulad ko na mabait sa'yo. Mga bata, igapos niyo silang dalawa. Naghahanap ka ng gulo? Ito ang magpapabagsak sa'yo. Ikaw si Dakilang Celestial Master? Maawa po kayo, Dakilang Celestial Master. Nagkamali po ako. Hindi ba't gusto mo siya? Pwede mo na siyang isama. Sino pa ba ang gusto mo? Pwede mo silang lahat isama. Pakiusap po. Hayaan niyo na ako, Dakilang Celestial Master. Ngayon ka pa nagsisisi? Hindi ba't sabi mo maraming makapangyarihang tao ang mahilig sa mga lalaki? Oras na para subukan nila ang isang katulad mo. Ang isang taong gaya mo na walang paninindigan. Siguradong magugustuhan ka nila. Kayo riyan. Kalad ka rin niyo siya palabas. Pakiusap. Maawa po kayo sa akin. Dakilang Celestial Master. Maawa po kayo. Dakilang Celestial Master. Pakawalan niyo na ako. Chu Xiao, pakiusap po, iligtas niyo ako. Isama niyo po ako.
Sumama ka sa akin. Dito ka muna tumira ngayong araw. Chu Xiao, alam ko pong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Nabulag po ako sa maling desisyon, kaya hindi ako marunong tumanaw ng utang na loob kay pamilyang Chu. Pero pinarusahan na po ako ng tadhana. Araw-araw na naging miserable ang buhay ko. Tingnan niyo po. Tama na, tumayo ka na. Pinatatawad na kita. Bukas ay hahanapan kita ng trabaho. Pero gusto ko sanang bisitahin ang mama ko. Hindi, si auntie. Wala na akong karapatang tawagin siyang mama. Gusto ko siyang makita at humingi ng tawad sa kaniya. Sasamahan kita doon bukas. Kuya, bakit siya naririto? Sino iyan? Ma, ay hindi auntie. Ako po ito. Si Singsin, alam ko pong nagkasala ako. Pakiusap, patawarin niyo po ako. May lakas ka pa ng loob na bumalik? Talagang manggugulo ka pa sa nanay ko, paparusahan kita. Maghinhawa ka, kumalma ka lang. Kuya, napakahina mo talaga. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa niya sa iyo? Kung anong ginawa niya kay pamilyang Chu? Ngayong dinala mo pa siya rito, gusto mo ba talagang mapahamak ang nanay? At mapahamak si pamilyang Chu, ganoon ba? Auntie, nakikiusap ako. Dahil sa pagkupkup mo sa akin noon, patawarin mo sana akong muli. Chu Xiao, pumunta ka rito. Ma! Lapastangan. Kahit na may kasalanan si Sinsin, hindi mo dapat siya ginaganito ng husto. Parurusahan kita. Ma, pinatawad niyo na rin po siya? Huwag ka nang magsalita. Mula ngayon, si Sinsin ay mananatili na sa tabi ko. Hello? Ano? Pupunta na ako riyan. Ma, may bigla ang nangyari sa kumpanya. Hahayaan ko muna si Shinshin na sumama sa inyo. Babalik ako kapag natapos ko na ito. Brother, Ma. Ching-cheng, anong nangyari? Sa wakas, dumating ka rin. Bilis, tingnan mo ito. Chu Xiao, kahit pa ikaw, ang dakilang Celestial Master ano ngayon? Basta't umiiwas ka sa buwis, tiyak na may kaparusahan. Hindi ko akalain na balang araw, babagsak ka rin sa mga kamay ko. Dahil lang dito. Ngayong maliwanag na ang ebidensya. Kapag ipinasa ko ito, hindi lang ang pamilyang Xiao mo ang matatapos, pati sila pamilya Ye ay hindi makakaligtas. Ye Ching-cheng, kung sasama ka sa akin ngayon, matatamasa mo pa ang karangyaan. Kung hindi, isipin mo na ang mangyayari. Dahil masyado kang kampante, tatawag ako ng isa. Hindi ka naman siguro kay Bear, di ba? Sige ba, kahit hayaan pa kitang tumawag ng 10, hindi ka pa rin makakatakas sa mga kamay ko. Kahit pa ang pamilyang Chu o ang pamilya Ye, sa huli, lahat sila ay bumagsak sa mga kamay mo, Chu Xiao. Aminin mo na, isa kang walang silbi. Hello, Ling Yun, na-check mo na ba? Sige, dalhin mo na ang tao rito. Kahit pa imbitahan mo ang Jade Emperor, hindi na nito mababago ang sitwasyon. Oo, edi tignan mo kung sino ito. Ikaw, Siya, tinakot nila ako. Wala talaga akong magagawa. Kung i-post ko kaya ang video na ito, sa huli, sino kaya ang mawawala sa ating dalawa? wala naman ako sa video na iyan. Hindi iyan pwedeng maging ebidensya. Sa tingin mo ba wala akong alam sa batas? Paano naman ang recording na ito? Pinagkaisahan niyo akong lokohin. Kung hindi ka sana nagbalak ng masama, hindi ka sana mahuhulog sa bitag. Mga bata, dalhin na siya sa lugar kung saan siya nararapat. Ikaw. Mabuti na lang at nandiyan ka. Halos mamatay na ako sa takot kanina. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hoy! Xiao! Paano ka ba niya nahanap? Nag-text ang nanay ko? Tinatakot nila ako? Magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi kita pagtataksilan. Huwag kang mag-alala, hindi ako magdududa sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, alam kong natakot ka. Bumalik ka muna at magpahinga ng mabuti. Sige na! Ling Yun. Tungkol sa sugat mo mula sa parusa noong nakaraang araw. Sagot po sa inyo, boss. Ayos na po ang lagay ko. Ayun? Ayaw kong maging mailap ka sa akin, samantalang tayo naman ang pinakamalapit sa isa't isa. Patingin nga ako. Ayun,
Gusto ko lang malaman mo, ang bigat ng responsibilidad mo. Ito ang pinakamahusay na gamot sa sugat mula sa sektang Tianji. Gamitin mo ito para gumaling ka agad. Naiintindihan ko? Alam ko ang pinagdaraanan mo, kaya lang ay... Para sa akin, walang makakapal sa iyo. Magpahinga ka na muna ng mabuti. May aasikasuhin lang akong ilang bagay. Maupo ka muna. Ma, isinama ko si King Cheng para dalawin ka. Chu Xiao, narito ka na pala. Sino ito? Ano? Kasi siya ay... Ako po ang kasambahay ni Auntie. Sinsin, sino iyan? Ma, Singsin, sino ba iyan? Ma, si Chu Xiao po ito. Dinala po ni Chu Xiao ang girlfriend niya. Ano? Girlfriend? Auntie, ako po si Ching Cheng, ang girlfriend ni Chu Xiao. Lumayas kayo rito, kasama ang mga gamit ni Pamilya Ye. Layas! Hindi ka tinatanggap dito sa pamilyang Chu. Ma, anong ginagawa mo? Chu Xiao, kung itinuturing mo pa rin akong ina, makipaghiwalay ka sa kanya, at pakasalan si Sinsin. Sa buong buhay ko, si Sinsin lang ang ituturing kong kaisa-isang manugang. Ano bang pinagsasabi mo? Si Ching Cheng ang mahal ko. Hindi mo talaga ako susundin, parurusahan kita. Auntie, siguro ay may maling pagkakaintindi lang. Sige, kung talagang mapilit kang pumasok sa pamilyang Chu namin, ayos lang, pero mayroon akong mga kondisyon. Sige po, Auntie. Basta kaya kong gawin, papayag po ako. Alam mong mataas ang katayuan ng anak ko. Hanggat hindi ka nagsisilang ng anak na lalaki, hinding-hindi ka makakatapak sa bahay na ito. At saka, ang dote o dower, hindi kalakihan ang ibibigay ng pamilya namin. Ang bahay naman, dapat ay sa anak ko lang ipapangalan. At isa pa, pagkatapos niyong ikasal, hindi mo na kailangang magtrabaho, manatili ka na lang sa bahay para mag-alaga ng bata. At pagsilbihan ako. Tama na po, Ma. Huwag po kayong Ching Cheng. Ching Cheng. Hihingi ako ng tawad sa ginawa ni Mama. Makinig ka sa paliwanag ko. Iyan na mismo ang sinabi ni Tita. Ano pa ba ang kailangan mong sabihin? Manalig ka sa akin. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Mama. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Magtiwala ka sa akin. Chu Xiao? Tingnan mo naman ang mga pinaggagawa mo. Tara na. Tila gusto na nilang parusahan. President Chu, anong nakakaibang hangin ang nagdala sa inyo rito? Anong ibig sabihin nito, sir? Tingnan mo itong kalokohan mo. Ipinaubaya sa iyo ang proyekto pero nagnakaw ka pa sa materyales at pumatol ka pa sa kaniya. Hindi ba't ganun din po kayo? Huwag na tayong magkunwari bilang mga lalaki. Ano man ang mangyari ngayon? Hawak ko na ang pera, tapos na rin ang trabaho. Puro tauhan ko na ang nasa kumpanya. Kaya mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin ang kumpanya. Tungkol naman sa babae, sisiguraduhin kong pipili ako ng pinakamaganda para ipadala sa bahay mo. Isa kang traidor at walang utang na loob. Ano naman kung isa kang tanyag na guro? Kung wala ka namang pera, sino ba ang matatakot sa iyo? Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na Supreme Celestial Master. Mula sa simula ng langit at lupa at ang kalawakang walang hanggan. Ang 8 direksyon ay sa mga Diyos at ang 4 na dagat ay nagkakaisa, hataw. Chu Xiao, boss, Celestial Master. Patawarin niyo po ako. Handa po ako maging alipin niyo? Maging bantay na aso niyo na lang po ako. Aw, aw, aw. Maging aso? Hindi ka nararapat. Ling yun. Kunin mong muli sa kanya ang lahat ng mga kumpanyang nakapangalan sa kanya at pagkatapos ay itapon siya sa squatter, hayaan siyang magdusa roon, mga tauhan. Sige, ilabas na yan. Celestial Master, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Celestial Master. Nagkamali po ako, Celestial Master. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, Celestial Master. Ling yun?
Maraming salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa kumpanya. Teka. May isa pa sana akong pabor na hihilingin. Ano yon? Magpo-propose na ako kay Ching Cheng. Ano? Bakit? Gusto ko nang magpakasal. Wala lang. Para sa iyo? Buksan mo ito. Ituring mong pasasalamat ko ito sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, napagod ka ng husto. Hello, Chu Xiao. Sige, pupunta na ako diyan ngayon. Sana maging masaya ka. Ngayong araw, magpo-propose na ako sa taong pinakamamahal ko. Ching Cheng, pwede ka bang maging asawa ko? Pumapayag ako. Sandali lang. Hindi ako pumapayag. Pangako mo sa akin, hindi mo napapakialaman ang buhay ni Ching Cheng. Naparito ako ngayong araw para may ipaalam sa inyo. Tingnan nyo itong mabuti. Ano ito? Akala mo ba mapagbibintangan mo ako gamit ang kahit anong papel lang? Nagiging matapang ka na. Aba? Brother-in-law, ilang araw lang tayong hindi nagkita? Kinalimutan mo na ako agad? Noong araw na nasa kama tayo, napakatindi mo. Chu Xiao, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Ching Cheng, magtiwala ka sa akin. Mahal kong ate, pakitingnan mo nga ito. Hindi ganoon iyon. Mahal kong ate, hindi mo ba alam kung ilang babae na ang nakasama ni brother-in-law sa labas? At sa kanya itong batang dinadala ko. Pero, hindi ko naman mamasamain na makihati kay ate sa iisang asawa. Pero ang tanong, papayag ka ba ate? Xiao Xiao. Ching Cheng, Ate King Cheng, Brother-in-law, balak mo bang iwasan ang responsibilidad mo? Dala-dala ko na ang sarili mong dugo at laman. Sa totoo lang, sobra akong napagod sa ginawa mo sa akin noong araw na iyon, kaya hindi mo pwedeng iwan kaming mag-ina ng basta-basta. Chu Xiao. Tingnan mo ang anak ko, hindi kanya hinamak, handa pa siyang manganak para sa iyo. Kaya bukas, puntahan mo sina Ching Cheng, pati na rin ang matandang iyon, at papirmahin sila ng kontrata. Para ilipat ang kumpanya sa anak ko. Lahat ng mga nagawa mo noon, ay kalimutan na natin. Ye Waner, kayong mag-ina, talagang ang hihina ng inyong pag-iisip. Ikaw, Akala mo ba talaga magugustuhan kita? ikaw, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga seryoso ako sa iyo? Isang palabas lang ang lahat ng iyon. Hawakan ka? Diring-diri ako sa iyo. Hindi maaari. Ito ang anak ko. Anak! Baka nga hindi mo man lang alam kung sinong estranghero sa kalsada ang ama nito. Chu Xiao, ang lupit mo. Wala akong pakialam, kailangan mo pa ring akuin ang batang ito. Ang pamilyang Chu at pamilya Ye ay dapat mapunta sa amin. Talagang wala na kayong kahihiyan sa buhay nyo. Gusto mo bang ibunyag ko sa lahat ang tunay na pagkatao ng anak mo? Manahimik ka. Simulat sa pool, umaasa ka lang sa pang-aakit sa mga lalaki? Sa tingin mo ba talaga ikaw ang anak ni pamilya Ye? Baka nga pati ang nanay mo ay hindi alam Manahimik ka. kung sino talaga ang tatay mo. Ma, hindi iyan maaari. Hindi ano itong sinasabi mo. Ma, hindi pwede. Sabihin mo sa akin kung totoo ito. Anak ko, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang makikinig. Huwag kang makinig, magtiwala ka kay mama, magtiwala ka kay mama. Nasaan ang ultrasound? Ching Cheng! Ching Cheng! Halo? Ano? Nawawala si Mama at si Chuk yan? Hintayin mo ako, pauwi na ako ngayon. Ang Zhu Xingxin na iyan na walang utang na loob, hindi ko sana siya dinala dito noon. At ninakaw pa niya ang espada ng Tianji. Sa tingin ko, bumalik siya para maghiganti sa iyo. Chu Xiao, ito ang regalo ko sa iyo. Nagustuhan mo ba? Zhu Xingxin! Kapag ikay nangahas na saktan sila, pasisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa huli. Chu Xiao, nasa mga kamay ko na sila ngayon. Sa tingin mo ba ay matatakot pa ako sa iyo? Lahat ng mga ginawa mo sa akin noon, babawiin kong lahat. Ikaw, Sa pamamagitan ng katatapos lang na video call, nahanap ko na ang lokasyon nila. dito iyon. Sabihan ng lahat,
Pagbabayarin natin ng matindi si Zhu Xinshin. Opo. Kiang-kian. Ma, Kiang-kian. Ilayo mo ang madumi mong kamay. Lumayas ka. Mga bata, ibigay ang dalawang ito at dalhin sa Shaoyang Kingdom sa gandang ito. Siguradong magugustuhan sila ng presidente nila doon kapag nagsawa na sila. Pati ito. At pati ang mga ito, alisin nyo sa kanila at ibenta. At saka, putulin ang bawat daliri nila. Itabi iyon bilang alaala. Haha. ate, Ayos lang. Huwag kang mag-alala. ate, Ano? Natatakot ka na ba? Hindi Iniisip ko lang, mas mapapakinabangan pa natin sila. Oo? Talaga? Gagamitin natin sila para pasunurin si Chu Xiao. Hindi ba mas mabuti yon? Magaling. Napakaingat mo talagang mag-isip. Nakuha mo na ba ang ipinapakuha ko sa'yo? Siyempre naman. Bakit? Akala mo ba na gusto kong pagsilbihan ang bulag at matandang hukluban na ito? Magaling! Magaling! Tingnan natin ngayon si Chu Xiao kung paano niya ako lalabanan. Zhu Xingxin, alam ko na talaga na hindi ka mabuting tao. Inampon ka lang namin sa pamilyang Chu dahil sa kabutihan namin, ngayong nagtataksil ka na, paparusahan ka rin ng langit. Ayusin mo ang pananalita mo. Ngayong hawak ko ang buhay mo. Parang langgam lang kitang madidiktik. Kaya dahan-dahan ka lang sa mga sinasabi mo. Zhu Xingxin. Magbago ka na habang may oras pa. Tumahimik ka. Ikaw na matandang hukluban ka. Kapag dumating si Chu Xiao mamaya, sasaktan kita sa harap mismo ng kanyang mga mata. Zhu Xinshin, lumabas ka rito. Haha. Zhu Xinshin. Zhu Xingxin, ang lakas ng loob mo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pakawalan mo siya at hindi kita paparusahan. Anong patawa ito? Chu Xiao, ito na ang huling araw mo. Espada ng Tianji. Sige, Zhu Xingxin, ang pagpapakita ng awa sa iyo ay ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko sa buong buhay ko. Chu Xiao, ngayon din ay saktan mo ang sarili mong kanang kamay. Kung hindi, sa mukha ng isa sa tatlong babaeng ito ay may hihilas ako ng malalim na sugat. Ano sa tingin mo, sino ang dapat kong unahin? O baka naman dapat kong unahin ang mapapangasawa mo? Wag. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Huwag kang makialam. Subukan mong galawin siya at uubusin ko ang buong pamilya mo. Nakalimutan mo na ba? Ulila na ako, matagal nang wala ang pamilya ko. Ngayong araw, ikaw ba ang mauuna o ako? Ako? Ako ang gagawa. Hindi maaari. Huwag. Hindi, Chu Xiao. Chu Xiao? Talagang dumating din ang araw na ito sa'yo? Mo yun! Chu Xiao, tingnan mo ang kalunos-lunos kong kalagayan dahil itong lahat sa iyo. Sino ang mag-aakala? Hindi lamang ako nakaligtas, natutunan ko pang sining ng banal na Beiming. Ano ang laban mo sa akin? Inakala mo bang kahit sino na lang ay kayang bumunot ng espada ng Tianji? Kahit wala ang sirang espada na iyan, mapapasuko pa rin kita. Chu Xiao. Sumunod ka sa akin, kung hindi ay tatapusin kita. Chu Xiao, parusahan. Chu Xiao. Ling Yun. Ling Yun. Haha, maayos ka lang ba? Mawawala kayong lahat? Mawawala kayong lahat? Ngayong sugatan si Chu Xiao. Kasunod nito, kayo naman ang matatapos. Walang makakaligtas, Ling Yun, magpahinga ka muna ng maayos. Kayong lahat, pagbabayarin ko. Anong gagawin mo? Lahat kayo ay matatapos. Mula sa kalangitan hanggang lupa, sa buong sanlibutan, mga Diyos ng bawat dako, magtipon sa aking kapangyarihan. Wasakin. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Hindi pwedeng masira ang mukha ko. Ang mukha ko. Akala mo ba dahil naging isa kang sunod-sunuran ng Xiaoyao at natutunan ang masamang kapangyarihan ng sining ng banal na Beiming ay matatalo mo na ako? Huwag. Kailanman. Mananatili ka lang sa paanan ko. Dalhin siya sa Hell Island. Ang mga lalaki doon, matagal nang hindi nakakahawak ng babae. Huwag pakiusap, huwag. Kuya,
Ayos ka lang ba? Walang sugat. Nay! Nay! Xiao-er. Gumising po kayo. Xiao-er. Ling Yun. Ling Yun. Ling Yun. Pumunta tayo sa ospital. Anong nangyari rito? Iligtas niyo siya agad. Kung hindi ay mapaparusahan kita. Opo, Master. Gagawin ko ang lahat para magamot siya. Bilisan niyo. Malala rin ang natamo mong sugat. Magpagamot ka muna at magpalagay ng benda. Ching Cheng, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawang masama kay Ye Waner. At ang batang dinadala niya ay walang kinalaman sa akin. Chu Xiao, pinag-isipan ko na ito. Dahil isa kang makapangyarihang tao, siguradong hindi lang ako ang babae sa buhay mo at handa ko iyong tanggapin. Ching Cheng, ikaw lang ang laman ng puso ko. Handa ka bang magpakasal sa akin? Opo, handa ako. Guro, mabuti na lang at naidala agad ang pasyente. Ligtas na siya ngayon. Tungkol naman sa mga sugat mo, sumama ka sa akin para magamot natin. Sige po. Pakialagaan muna si Ling Yun, babalik din ako agad. Sige. Oh, hindi ba si Ye Ching Cheng ito? Bakit parang masyado ka nang nagmamalasakit kay Chu Xiao na pati ibang babae niya ay inaalagaan mo? Anong pakialam mo? Umalis ka rito. Ching Cheng, makinig ka sa sasabihin ko bilang nanay mo. Si Chu Xiao ay maraming babae. Sa kung saan-saan, kaya ikaw, gumising ka sa katotohanan, iwanan mo na siya agad. Baka dumating ang araw na itapon ka na lang niya, siguradong wala kang mapupuntahan para umiyak. Mukhang hindi pa ako naging sapat na malupit sa inyo. Kaya may lakas ka pa ng loob na gambalain si Ching Cheng. Chu Xiao, tinatanong ko kung ang mga mata mo ba ay may depekto? O baka naman pangit lang talaga ang taste mo? Tingnan mo ang One Air namin, maganda na ang katawan, napakaganda pa ng mukha. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas gusto mo pa ang walang kwentang si Ye Ching Cheng na iyan? Sa halip na nag-iingay ka rito, bakit hindi mo na lang asikasuhin ang paborito mong anak? Nakita ko lang siya kanina, na parang nadapa, at nasaktan pa siya. Baka kung ano na ang mangyari sa batang yon. Maghintay ka riyan. Kian, ibigay mo ang pulseras na ito kay Pamilya Ye. Ma, pumayag na po kayong magpakasal ang kuya? Ang pasaway na batang iyon, kahit sabihin ko pang hindi ako payag, makikinig ba siya sa akin? Hayaan na, may sarili na siyang isip. Tsaka tungkol kay Zhu Xin, nagkamali rin ako ng akala sa kanya. Opo. Pupunta na ako roon ngayon. Huwag muna nating sabihin kay kuya. Pagbalik niya, bibigyan natin siya ng sorpresa. Ma, sa pagbabalik natin na ito, hindi ba tayo palalayasin? Hindi pa kami nagdidiborsyo ng matandang iyon. Saka isa pa, ang lahat sa bahay na ito ay itinuturing na conjugal property. Bakit hindi ako pwedeng tumira rito? Madam, ito po ang bigay ng pamilyang Chu para kay ma'am. Alis na, layas. Aba, ito ang pamanang pulseras ng mga pamilyang Chu ah. Kung sino man ang magsusuot nito, siya ang magiging manugang ng mga pamilyang Chu. Halika ma, isusuot ko ito sa iyo. Chu Xiao, tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, magpapadala ako ng tao para samahan kang magsukat ng wedding gown. Hindi mo ba ako sasamahan? Siyempre, sasamahan kita. Pero parang hindi ako gusto ni auntie. Magsalita lang ng masama si mama, pero mabait naman talaga yon. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Ma, pakakasalan ko na si Ching Cheng. Ma, hayaan mo na po. Ang alitan ng ating henerasyon ay hindi na dapat idinamay pa sa inyo. Siya ay mabuting bata. Ma, pumapayag na po kayo? Siyempre naman po. Tingnan mo kung may kulang ba sa akin ngayon. Ang inyong bracelet. Ibinigay ko na sa manugang ko. Salamat po, Ma. Sayang nga lang, hindi ko makita ang manugang ko at ang hitsura niya. Xiao-er.
Maraming taon na ang lumipas mula nang umalis ka, hindi na alam ni Mama kung may nagbago ba sa hitsura mo ngayon. Ma, huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan para mapagaling kayo. Bakit naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Dahil nakarating ako rito, may patunay ako. Ito ang bracelet ng pamilya ni Pamilyang Chu. Paano? Paano napunta ito sa iyo? Ibinigay ito sa akin ni Chu Xiao. Hindi pa ba iyan malinaw? Sige. Maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Ye Ching-Cheng, humanda ka ng matalo. Ang proyektong ito, hindi ba pumayag na ang pamilyang Long na makipagtulungan sa amin? Bakit mo binabawi ang salita mo? Ang mga proyekto naming mga pamilyang Long, kung kanino ko gustong makipagtulungan, doon ako makikipagtulungan. Maliban na lang kung sasamahan mo ako ng isang gabi, pag-iisipan ko kung ibibigay ko sa iyo ang proyektong ito. Walang hiya ka, nananaginip ka ng gising. Masyado kang mapagmataas. Bakit? Sapat na ba ang binigay sa iyo ni Chu Xiao pero hindi ka na niya kailangan ngayon? Anong ibig mong sabihin? Kunin mo ang proyekto mo at lumayas ka. Ayaw kitang makita. Pasensya na po. May ginagawa po siya. May kailangan po ba sila? Ang mga mata ba ng nanay ko ay maaari pang mapagaling? Ang mga mata ng iyong ina ay dahil sa sobrang pagod. Para tuluyang gumaling, kailangang palitan ang kornea ng kanyang mata. Pero? Anong pero? Huwag kang mautal diyan. Ang paghahanap ng tugmang kornea ay talagang mahirap. Kaya hindi ako makapagbibigay ng kasiguruhan sa inyo. Anak, pabayaan mo na lang. Ayos lang ang kalagayan ko. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ma, ano bang sinasabi nyo? Huwag po kayong mag-alala at tiyak na pagagalingin kita. Gusto ko pa pong makita nyo ng malinaw ang kasal ko. Tulungan niyo ako. Tatay, nanay, nasaan po kayo? Huwag kang sumigaw. Ang ingay mo. Miss ko na si Mama. Gusto ko ang mama ko. Gusto ko ang mama ko. Sige na. Dadalhin kita sa mama mo bukas, kaya tumigil ka na sa pagsigaw. Hi, miss. Saan ang punta mo? Ihahatid na kita. Huwag na. Ako ay, pinadala ako ni President Chu dahil sobrang busy niya ngayon at inutusan niya akong sunduin ka para pumunta sa isang lugar. Siya, hindi ako pupunta. Hindi raw nasagot ni President Chu ang tawag mo, kaya pinapasundo ka niya sa akin para humingi ng paumanhin sa iyo. Sandali, paanong malulunod si Ching-Cheng? Imposible yon. Chu Xiao? Huwag kang magpadalos-dalos. Paanong hindi ako magpapadalos-dalos? Hindi wala na si Ye Ching-Cheng, kaya kumalma ka muna. Ano ang sinabi mo? Sa ngayon, nagtatago ang mga kaaway. At tayo naman ang lantad. Mas mabuti pa na gamitin ang pagkakataong ito para palitawin sila, saka natin sila ubusin ng sabay-sabay. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Maupo ka muna. Bakit ka napadpad dito? Binilhan lang kita ng makakain. Napansin kong mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. May nangyari ba? Masyado ka lang nag-iisip. Gabi na kaya hindi na safe na umuwi ka mag-isa. Ganto na lang ipapatawag ko ang driver para ihatid ka. Kuya Chu Xiao, alam ko na mahirap sa iyo ang pag-alis ni Ate Ching-Cheng. Nalulungkot ka ng sobra. Pero hinding-hindi kita iiwan kailanman. Ikaw? Hindi ako ang gumawa niyan. Kahit kailan ay hindi ko ipinaalam kahit kanino na nawawala si Ching-Cheng. Paano mo nalaman na wala na si King-Cheng? Ako. Magsalita ka. Bitawan mo ako. Bakit mo ginawa ng masama si Ching-Cheng?
At bakit ka ba talaga lumapit sa akin noong una? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ginawa ko ito dahil mahal kita, gusto kong makasama ka. Buhay ka pa. Kung nawala na ako, hindi ba iyon ang gusto mo? Hindi mo ba talaga ako kayang tignan? Totoong mahal na mahal kita. Hindi ko akalain na ganyan pala kasama ang ugali mo. Pinagsisihan ko talagang niligtas kita noon. Umalis ka na? Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Layas. Guro, magandang balita. Magandang balita. Mayroon na tayong kornea. Ma, mabuti naman. Sa wakas ay makakakita na po kayo. Ipaayos agad ang pinakamabilis na operasyon para sa mama ko. Sige po. Pasensya na pero ang mga cornea na ito ay hindi na mapupunta sa inyo. Ikaw na naman. Ang mga cornea na ito ay kinuha na ng hari ng imperyong Lolan, Chu Xiao. Maliban na lang kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, kung hindi, hinding-hindi nyo makukuha ang mga cornea na ito. Napakasama ng ugali mo. Chu Xiao, mahal na mahal kita. Pero pinili mo pa si Ye Qingcheng. Hindi ba't mas mayaman lang si Ye Qingcheng sa akin? Ngayong nasa akin na ang lahat? Pagbabayarin ko kayong lahat. Huwag mong sasaktan si Xiao Er. Luluhod ako sa harap mo. Ma, Xiao, pagbabayarin kita. Ipaalam sa lahat, umalis na tayo ngayon din. At tapusin ang Lulan Kingdom. Hello? Ano? Hindi maaari? Talagang hindi ito maaari. Chu Xiao, paanong nangyaring? Umalis ka sa harap ko. Dahil sa pinagsamahan natin, hahayaan kitang makaalis. Pero hindi ka na dapat magpapakita sa akin muli. Ma, kumusta po ang pakiramdam nyo? Hindi pa tinatanggal ang benda, bakit nagmamadali ka? Hintayin niyo po ako rito. Sasabihin ko lang ang magandang balitang ito kay Ching Cheng. Kumusta po ang pakiramdam niyo? May nakikita na po ba kayo? Nakakakita na ako? Nakakakita na ako? Nakakakita na ako. Hello, Ching Cheng. Pumunta ka agad dito sa ospital? Dahil may sorpresa ako sa iyo. Manugang ko, sa wakas ay nakita na rin kita. Sino ka ba? Ang pulseras na ito ay ibinibigay ko para sa aking manugang. Matanda ka na, may sira ba ang ulo mo? Mataas na klase itong jade na hawak ko. At sa itsura mong hampas lupa, paano mo ito mabibili? Para talaga ito sa pamilya ng pamilyang Chu. Nakakatawa ka talaga. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang nang-inang Chu ng pamilyang Chu ay bulag? Kahit ano pang gusto mong palabasin? Huwag kang magpanggap na si pamilyang Chu. Ma? Ayos lang po ba kayo? Siya? Siya ba talaga ang mama mo? Ye, Warner? Bakit ka nandito? Pasensya na, auntie. Akala ko kasi ay masama kang tao kanina. Kaya kita napagalitan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Minabalaan kita. Lumayo ka sa mama ko. Alis! Chu Xiao, anong magandang balita? Sumama ka sa akin. Ang mahalagang sandaling ito, gusto ko nakasama kitang sumaksi. Tara na! Auntie, nandito po ako para humingi ng paumanhin. Ikaw. Auntie, natatakot po kasi ako na baka may gumamit sa akin para ipahamak ang pamilya Chu. Hindi po kita agad nakilala kanina, kaya nakapagsalita ako ng masama sa inyo. Auntie, sana po ay huwag kayong magalit sa akin. Pero, sabi ni Shower, hindi ka raw niya girlfriend. Auntie, ako po. Auntie, nagbago na po ang puso ni Chu Xiao kamakailan. Nahulog ang loob niya sa ate ko, pero dinadala ko na po ang anak niya. Pinabaliwala niya ako. Tinatawag pa niya akong baliw. Sabi niya, hindi raw niya ako minahal kailanman at sinabihan pa niya ako na alisin ang bata. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang batang ito talaga. Waner, huwag kang mag-alala.
Ikaw ang itinalagang mapapangasawa sa pamilya Chu at walang sino man ang makakapalit sa iyo. Kapag bumalik na si Chu Xiao, ako na ang bahalang magparusa sa pasaway na batang iyon. Nay, tingnan mo kung sinong dinala ko rito. Chu Xiao, lumayas ka rito. Wala akong anak na gaya mo. Nay, anong ginagawa mo? Isinama ko si Ching Cheng dito para makilala mo. Bakit mo ako binabato ng sapatos? Chu Xiao, kaming mga pamilyang Chu ay walang puwang para sa mga taong walang utang na loob. Hindi mo ba talaga gusto si Waner? Gusto ko siya. Umalis kayo ng babaeng yan dito. Lumayas kayo. Waner. Nay, makinig ka sa akin. Hindi ko siya talaga girlfriend. Si Ching Cheng ang girlfriend ko. Isa siyang manloloko. Huwag kang pauto sa kaniya. Alis, lumayas ka dito. Wala akong anak na gaya mo. Auntie, may masama po ba kayong narinig tungkol sa akin? Narinig? Isa kang malanding babae na kumukuha ng boyfriend ng iba. Isa kang kabit. Waner, narito ako para sa iyo. Parusahan mo ang masamang babaeng iyan. Hindi na po. Auntie, basta't gusto ito ni Chu Xiao, okay lang po sa akin. Chu Xiao? Ito ba ang sinasabi mong sorpresa sa akin? Noong nagkamali ka sa pagkilala sa tao at ipinahiya mo ang pamilyang Chu, hindi kita sinisi. Pero ngayon, gumagawa ka na naman ng bagay na dudungis sa pamilyang Chu. Makikita mo, pagbabayarin kita ngayon. Nay, pakiusap. Makinig ka sa akin. Hindi ko siya girlfriend. Huwag kang magpapaloko sa kaniya. Hayaan na po natin, Auntie. Huwag nating pilitin. Waner, huwag kang matakot, nandito ako. Chu Xiao, si Waner na ang itinalaga kong manugang, lalo na't nagdadalang tao na siya. Hindi pwedeng kaming mga pamilyang Chu ay magpabaya sa asawa at anak. Walang hiya ka talaga, Waner. Ye Ching Cheng, hindi mo ako kailanman matatalo. Sana makatawa ka pa mamaya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Auntie, ito ang nahanap kong mga ebidensya. Tingnan niyo po. Huwag! Noong nakaraang pamilyang Long na proyekto, nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Hindi ko akalain na ikaw pala talaga ang may gawa nito. Waner. Ang batang nasa sinapupunan mo na hindi mo man lang alam kung sino ang ama ay matagal na nawala. At saka ang pulseras ni pamilyang Chu. Paano mo iyon ninakaw? Ano? Ang pulseras na iyon ay ipinadala ko sa pamilya Ye. Para talaga iyon sa mapapangasawa ng anak ko. Waner. Itinuring kita bilang tunay na kapatid. Hindi ko akalaing isa ka palang magnanakaw. Ngayong araw, maaari sana kitang ipakulong sa mga pulis. Ito na ang huling pagkakataon na palalampasin ko ito. Sabi ni Papa, hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Ye. Bukas ay magsasagawa ako ng press conference para i-anunsyo ang balitang ito. Ang pamilya Ye ay wala ng ikalawang miss. Hindi maaari. Ako si pangalawang binibini ng pamilya Chu. At niloko mo ako ng husto. Lantaran mong ninakaw ang heirloom naming mga pamilyang Chu, napakasama mo talaga. Mabuti nating anak, patawad, at pinagdaanan ninyo ito. Sabihan ng lahat ng kumpanya ng pamilyang Chu na simula ngayon ay huwag na makikipagtulungan sa ikalawang Miss Ye. Ching Cheng, sa nakalipas na panahon, alam kong marami kang tiniis na hirap. Walang anuman iyon. Basta't kasama kita, masaya na ako. Bukas ay pipili tayo ng pangkasal. Bibigay ko sa iyo ang pinakamaringal na kasal sa buong mundo. Sige. Ang daming pagpipilian na estilo ng mga gown, hindi ko na alam kung alin ang kukunin ko. Kung gayon, iisa-isahin natin ang lahat ng tindahan hanggang sa makahanap ka ng gusto mo. Naku, tingnan nyo ang dalawang makasalanang ito. Halik kayo at tingnan nyo sila. Hay, ang lalaking ito, binuntis niya ang aking anak at ngayon ay ang ate naman niya ang kinakasama niya. Pinilit pa niya ang anak ko na pumunta sa ospital para alisin ang bata. Bakit ka nagsasalita ng walang basehan? Alam nating lahat na ikaw. Hindi pa ba sapat ang ibinibigay ng pamilya Ye sa iyo? At may gana ka pang hamakin ang pamilya namin. Hoy, ikaw na matandang walang kwenta, talagang may balak kang saktan ako, ha? Gusto mo lang talaga kaming paalisin ng anak ko para solo ninyo ng anak mo ang pamilya Ye? Ganun ba, ha? Ang perang ibinibigay ng pamilya Ye sa iyo, hindi pa ba sapat yon? Ikaw, umalis ka. Umalis ka na. Pa, anong nangyari sa inyo? Maayos lang ba kayo? Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka napaparusahan. Huwag mong isiping wala akong alam gamit ang pangalan ni Ching Cheng kung gaano kalaking pera ang kinuha mo sa account ng pamilya Ye para lang itustos sa lalaki mo. Huwag mong isiping hindi ko alam na si Waner ay hindi talaga si pamilya Ye. Siya ay anak mo mula noong 20 taon na ang nakakaraan sa masamang taong iyon.
Ginawa mo ang lahat ng paraan para mawala ang ina ni Ching Cheng at makuha ang posisyon niya. At ngayon ay may lakas ka pa ng loob na bigyan ng problema si Ching Cheng? Tumahimik ka. Hindi yan totoo. Hindi ganyan ang nangyari. Makinig kayo sa akin, hindi ganoon. Hindi yan totoo. Chu Xiao? Sa tingin mo ba ay isa kang mabuting tao, ha? Noon, tinalikuran mo ang iyong ina at ang iyong kapatid at tumakas ka ng mag-isa. Alam mo ba yon ano? Ang sinasabi mong masamang tao ay muling pumasok sa kwarto ng iyong ina. Ang tatay mo ay isang mahina. May lakas pa siyang imbestigahan ang tungkol dito? Hindi ko akalain na isa ka rin palang mahina. Bukod sa gusto mong naloloko ka, gusto mo rin ang babaeng galing na sa iba. Tapusin na kita. Gusto mo bang ipadala kita sa Hell Island? Ma! Ako na po ang humihingi ng tawad para sa nanay ko. Kuya, hindi. Chu Xiao. Hindi. Dakilang Celestial Master. Patawad po, nagkamali kami. Hindi po pwedeng pumunta si Mama sa Hell Island. Hindi po siya makakaligtas doon. Kung gusto mong humingi ng tawad, sige, papayag ako. Lahat ng ginawa mo ay aminin mo sa harap ng lahat. At palalagpasin ko ito. Amin ako. Sasabihin ko na. Hindi ko dapat tinukso ang asawa ng kapatid ko. Para sirain ang relasyon nila, gumawa ako ng paraan para magbuntis sa anak ng ibang lalaki para ibintang sa kaniya. Ninakaw ko rin ang mga gamit ng pamilya Ye. Haha. Huwag po kayong mag-alala, nabigla lang ang matanda. Magre-reseta ako ng gamot para makapagpahinga. Magiging maayos din siya paggising bukas. Salamat po, Doktor. Sino po ang sasama sa akin para kumuha ng gamot? Ako na po. Ano po kasi? Sabihin mo na ng direkta. Mukhang nalason ang matanda. Nalason? Kailan pa nangyari ito? Ang lasong ito, sa loob ng katawan ng matanda, ay matagal na doon. Sabihin mo sa akin, paano siya malulunasan? Galing sa Shaolin ang lasong ito. Sa tingin ko, tanging ang pinuno lang ng Shaolin ang may paraan para gamutin ito. Masama ito. May nangyari kay Sektang Tianji. Pupunta na ako agad? Matandang taga Shaolin? Gusto sana kitang makaharap, hindi ko inakalang ikaw mismo ang lalapit dito. Chu Xiao, parang nakakalimutan mo na kung sino ka. Bilang Celestial Master, palagi ka na lang nakatutok sa mga personal mong damdamin. Kung ayaw mo na sa posisyong ito, ibigay mo na sa iba ang pwesto ng Celestial Master. Akala mo ba nararapat ka? Ang tanyag na Shaolin ay gumagamit ng mga madurayang paraan, pati paglason ay ginawa nyo. Ngayong araw, kapag hindi mo ibinigay ang lunas, tapos ka na. Nalaman mo rin pala, hindi na ako magpapanggap. Narito ako ngayong araw para agawin ang pwesto ng Celestial Master mula sa iyo. Isang kang mahina. Noon ay hindi ko alam kung paano ka naging napakaswerte para mamuno sa amin. Ngayong araw, kung matatalo mo ako, ituturing kitang tunay na Celestial Master. Heto ang sayo. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Ngayong araw, ang makakapagbigay ng lunas. Sa kanya na mapupunta ang pagiging pinuno ng Shaolin. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko sa pagkakataong ito. Heto ang lunas. Handa akong habang buhay na magpasakop sa iyong paanan, mahal na Celestial Master. Para sa ikabubuti ng Tianji, nawa ay mabuhay ka ng matagal. Mabuhay ang mahal na Celestial Master, mabuhay.